Si Shin ay isang mahina at kaawa-awang nerd na walang karisma at walang aura. Pero hanggang sa umatake ang isang dayuhang parasite sa kanyang katawan at pinalitan ang kanyang kamay. Bagaman gusto niyang alisin ang dayuhan noong una, unti-unti niya itong tinanggap bilang kasosyo at nagpasya siyang lumaban-laban sa iba pang mga parasite kumakain ng tao, at naging ganap na chick magnet sa proseso. Nagsimula ang kwento ng magising si Shin mula sa kanyang pagtulog, naririnig ang isang mahinang boses na nagsasabing sayang at nabigo siya. Nagpanik si Shin nang marinig ito, pero naisip niya na masamang panaginip lang iyon na nagkaroon siya kagabi. Pinagtabuyan niya ang mga kaisipang iyon at bumaba para mag-almusal, kung saan tinanong siya ng kanyang mga magulang kung maayos lang siya dahil parang baliw siya kagabi. Ang kaawa-awang nerd ay hindi man lang maalala ng malinaw ang huling gabi at nagpasya pang laktawan ang almusal para pumasok sa paaralan. Sa daan, biglang inatake siya ng crush niyang si Mirono mula sa likod, pero reflexively naharang ng kanyang kanang kamay ang atake. Nagulat si Mirono na napakagaling niya sa reflexes, pero sinabi ni Shin sa kanya na kusang gumalaw ang kamay niya. Sa sumunod na sandali, nagsimula siyang maging malabog kay Mirono na naguluhan at sinampal siya bago tumakbo palayo, at sinabi ng kanilang kaibigang si Takay kay Shin na ganito ang ginagawa ng Zero Girl sa isang tao. Anyway, pagdating nila sa paaralan, tulog si McFall dahil hindi siya masyadong nakatulog kagabi dahil inatake siya ng alien parasite. Sinubukan nitong pumasok sa kanyang utak sa pamamagitan ng kanyang tainga, ngunit naharangan ito ng kanyang earphones at nang subukan ng parasite na pumasok sa kanyang utak sa pamamagitan ng kanyang ilong, bumahing si Shin at nagising. Nakita niya ang maikling sulyap sa dayuhan at akala niya ay ahas ito, ngunit bigla itong tumalon sa kanya at nagsimulang magbaon sa kanyang kanang kamay. Sa kabutihang palad, ginamit pa rin ni Shin ang cord ng kanyang earphone para mahigpit na itali ang kanyang braso at pinigilan ang parasite na lumampas dito, at isa iyon sa mga dahilan kung bakit patuloy pa ring ginagamit ang mga wired earphone. Nagmamadaling dumating ang kanyang mga magulang para tingnan siya, at agad sinabi ng kanyang ama na palitan niya ang kanyang dealer dahil tiyak na nakagamit siya ng masamang gamot para magkaroon ng guni-guni na tumutusok sa kanyang katawan ang mga ahas. Biglang nagising si Shin mula sa panaginip tungkol sa mga nangyari kagabi at nakita niya ang isang guro sa harap niya. Galit na galit dahil ginagamit niya ang kanyang smartphone sa klase, sinubukan ni Shin na sabihin sa kanya na wala siyang ginawa, pero halata namang iba ang ebidensya. Mamaya, galit pa rin si Mirono sa kanya at nagpasya si Takay na maging tagapamagitan dahil nag-aalala siya sa kalusugang pangkaisipan ni Shin. Nagpasya siyang umuwi ng maaga at nagtataka kung may mali talaga sa kanyang kanang kamay, o kung guni-guni lang niya ang lahat. Sa daan, nakita niya ang isang batang babae na walang ingat na tumatawid sa kalsada at isang kotse na papunta mismo sa kanya. Nagtatrabaho siya ng likas, pinuprotektahan ang batang babae habang pinapahinto ang kotse gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi makapaniwala si Shin sa ginawa niya, pero habang tinitingnan niya ang kanyang kanang kamay, nakita niyang nagbago ang hugis nito at may lumitaw na mata sa gitna. Mabilis itong bumabalik sa normal, pero sapat na iyon para matakot siya, at tumakbo siya pauwi. Nagkaroon siya ng panic attack sa kanyang kwarto at sinubukang saksakin ang kanyang kanang kamay, na biglang nagbago sa isang nilalang mula sa ibang planeta na kayang magsalita sa putul-putul na mga parirala, na mas mahusay pa rin sa Ingles kaysa sa sinasabi ng mga scammer ng gift card. Sinasabi nito na hindi nito nagawang sakupin ang katawan at naging kanang kamay lamang pagkatapos kainin ito, at nagsimulang isipin ni Shin na siya ay schizo. Bigla niyang inatake ang dayuhang kumokontrol sa kanyang braso, pero madali nitong binasag ang kutsilyo at pinadala ito sa ere. Pagkatapos ay hiniling ng nilalang kay Shin na turuan siya kung paano magsalita dahil hindi pa siya magaling dito, ngunit bigla itong nakatulog at bumalik sa normal ang kamay nito. Nalilito si Shin dito at naghanap siya sa internet ng anumang bakas ngunit walang nakita, at sa huli, nagpasya siyang magkunwaring normal. Gayunpaman, hindi niya alam na kumalat na ang mga dayuhan sa buong mundo, pinalitan ng mga tao at kinain sila. Kinabukasan, nagising si Shin at nakita ang dayuhan na kalmadong nagbabasa ng mga libro upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa mundo. Malinaw na itong nakakapagsalita ngayon, nagpapakita ng mga palatandaan ng sobrang katalinuhan, at kaya rin itong maging iba't ibang nilalang. Nagsimulang uminit ng kaunti si Shin sa parasite at tinanong kung ito ay isang dayuhan,
ngunit sinabi ng nilalang na hindi nito alam kung saan ito nagmula. Naaalala lang nito ang mga bagay mula nang magising ito sa loob ng kanyang braso, at ang unang bagay na naramdaman niya ay ang kawalan ng kasiyahan dahil hindi niya nagawang sakupin ang kanyang utak. Iyon ang nagdulot ng pagkasindak kay Shin, ngunit mabilis na ipinaliwanag ng dayuhan na wala na itong magagawa dahil kinain na nito ang kanyang braso at pinalitan. Kung sa halip ay kinuha nito ang kanyang ulo, magiging iba ang mga bagay, at siya ang magiging may kontrol sa kanyang katawan. Sinabi ni Shin na pupunta agad siya sa ospital para putulin ang kakaibang kanang kamay niya, pero sinabi ng dayuhan na napakasamang ideya iyon dahil kumakain ito ng sustansya ni Shin, at kung mapuputol ito, mamamatay ito. Mawawala rin kay Shin ang kanyang kanang kamay na may bibig at kayang magpalat anyo, na sa madaling salita ay ang pinakamalaking biyaya na hihilingin ng isang gunner na katulad niya. Tinatawag ito ni Shin na parasite, pero sinasabi ng nilalang na dapat na lang silang magtulungan, katulad ng sinasabi nito na agad napagod at nakatulog ang parasite, na nagbabalik sa normal ang kamay ni MC. Mamaya, nagpunta si Shin para mag-almusal at narinig niya ang kanyang ama na nagbabasa ng pahayagan, pinag-uusapan ang sunod-sunod na brutal at marahas na pagpatay na tinawag na mincemeat murders na nagaganap kamakailan. Pagkatapos noon, pumunta siya sa paaralan, ngunit nagpa siya na malamang ay dapat siyang sumuko sa pulis at sabihin sa kanila ang lahat tungkol sa kanyang kamay na dayuhan. Gayunpaman, sinabi ng parasite sa kanya na hindi magandang ideya iyon dahil gagawin silang mga labrat para sa ilang baliw na siyentista. Biglang binalaan siya nito na malapit lang ang isa sa kanila, na nagpapaliwanag na nararamdaman ng mga parasite ang brainwaves ng bawat isa. Nagpa siya si Shin na sundin ang direksyon ng bagong parasite, ngunit mabilis siyang natakot dahil baka nasakop nito ang isang tao, at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ang kanyang parasite, gayunpaman, patuloy siyang hinihila pasulong, at sa kalaunan ay nakakita sila ng asong kumakain sa bangkay ng isa pang aso. Nagtataka si Shin kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita niyang kinain ng parasite ang aso, nagulat siya. Tiningnan ng parasite ng aso ang kanyang kanang kamay at sinabing nabigurin ito, at pagkatapos ay biglang napansin ng dayuhan ang kanyang layuning pumatay. Kinailan niya si Shin sa isang ligtas na lugar dahil kailangan nilang huminahon bago lumaban. Samantala, nagbabago ang parasite ng aso, tumutubo ang mga pakpak at lumilipad sa kalangitan. Hindi nagtagal, natunto nila ang pagtatago nila sa isang parke, ngunit sinabi ng alien ni Shin na lalabanan nila ito dito. Bigla itong naglunsad ng atake sa lumilipad na aso gamit ang mga tentakulong may talam na bakal, at tinaga ang puso nito sa isang tumpak na paghampas, na agad ikinamatay nito. Hindi makapaniwala si Shin sa nangyari dahil napakabilis ng lahat, pero maingat na pinagmamasdan ng dayuhan habang unti-unting lumiliit at namamatay ang parasite sa patay na aso. Malamig niyang sinabi na natalo ito dahil hindi sapat ang pag-aaral nito, at napagtanto ni Shin na ang bagay na nakasama niya ay walang pakiramdam, at parang isang insekto na walang emosyon. Sa ibang bahagi ng bayan, isang babae ang inaabuso ng isang grupo ng mga basag ulo nang biglang lumitaw ang isang lalaki at pinabagsak silang lahat ng hindi man lang pinawisan. Pagkatapos ay hinatid niya ang babae sa bahay, nagkunwaring isang matatag na tagapagtanggol, ngunit biglang bumalik ang mga salarin upang muling atakihin siya. Binugbog nila ng bat ang ulo niya, pero hindi man lang siya nagkibot. Sa halip, casual niyang sinabi na hindi kaya ng kanyang tiyan ang 4 na tao ng sabay-sabay. Walang nakakaintindi sa sinasabi niya, pero bigla, walang babala, natuklap ang balat sa mukha niya tulad ng balat ng kahel sa isang patalastas ng fruit-based face wash, at hiniwa-hiwa niya ang lahat ng ito gamit ang kanyang mga tentakulong may talam ng labaha. Pagkatapos ay binago ng parasite ang kanyang hitsura para hindi mahuli at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Samantala, nagpa siya si Shin na panatilihin ang dayuhan at hindi iulat sa mga awtoridad, dahil pagkatapos ng pagtatagpo niya sa aso ngayong araw, alam niyang mapapahamak siya kung wala ito. Naramdaman niyang kakaiba ang palaging pagtawag dito na alien, kaya sinubukan niyang bigyan ito ng pangalan. Hinihiling ng nilalang sa kanya na tawagin itong Migi, dahil nangangahulugang tama sa Hapon, bagaman inaamin nitong wala talaga itong pakialam sa mga pangalan dahil hindi naman ito tao o alagang hayop, at kalaunan ay nagpasalamat sa tulong ni Migi.
Nagsimulang maging magaling talaga si Shin sa sports, na nagiging dahilan para magkagusto si Mirano sa kanya. Ito rin ang nagpapangselo sa bully sa klase dahil gusto rin niya si Mirano. Pagkatapos ng laro, dinala ni Takay si Mirano para makipag-usap kay Shin upang malampasan nila ang nakaraang insidente. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Shin na humingi ng paumanhin sa kanya, at pinatawad siya nito, pero kung papayag siyang ilabas siya para mag-dessert sa susunod na linggo. Masaya rin siyang marinig iyan, pero napansin ni Mirano na may kakaiba sa kanya. Gayunpaman, pagkaalis niya, sinabi ni Miggy na hindi normal ang tibok ng puso ni Shin nang nakikipag-usap siya sa babae, at tiyak na may gusto siya rito. Sa sandaling iyon, tinawag ng bully sa klase si Shin at galit na hinarap siya dahil sa pagkuha ng lahat ng atensyon ni Mirano. Sinusubukan ni Shin na iwasan ang laban, sinasabing wala siyang magagawa tungkol dito, ngunit biglang inatake siya ng lalaki ng walang babala. Natakot si Shin na baka matrigger si Miggy at mapatay ang malas na basurang ito, pero buti na lang, pinigilan niya ang sarili at ginamit lang ang gamo-gamo na walang baril para tumbahin ang bully, at sapat na yun para matakot siya at umalis. Mamaya, nagsimulang magsalita si Takay tungkol sa brutal na pagpatay sa mincemeat, ang parehong binabasa ng tatay ni Shin. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod nila, pero lumalabas ang mga katulad na kaso sa buong mundo, na para kay Takay ay masyadong kainahinala. Gayunpaman, biglang natanto ni Shin na ang nasa likod ng lahat ng pagpatay ay tiyak na ang mga dayuhang parasite. Pagkarating nila sa bahay, naghanap pa si Shin tungkol sa mga pagpatay at tinanong si Miggy, na sumang-ayon na tiyak na gawa ito ng kanyang lahi. Ipinaliwanag niya na nakita nilang may parasite na sumasanib sa aso na kumakain ng isa pang aso, na nagpapahiwatig na ang makakain lang nila ay ang parehong uri ng kanilang host. Sabi niya, dahil mga kanibal sila, natural lang na kumain sila ng tao kapag ginagamit nila ito bilang host. Nagpanik si Shin nang marinig ito at nagtanong kung dapat ba niyang ipaalam sa mundo at subukang iligtas ang sangkatauhan, ngunit hindi maintindihan ni Miggy kung bakit pa siya nag-aaksaya ng oras sa bagay na yun. Ayon kay Miggy, ang kanilang uri ay kumakain lamang para mabuhay, at ganoon talaga gumagana ang kalikasan. Sabi ni Shin mahalaga ang buhay ng tao, pero sinabi ni Miggy na ang buhay lang na mahalaga sa kanya ay ang sarili niya at ang buhay ni Shin, dahil kailangan niya ito. Tinawag ni Shin si Miggy na insekto at parasite, pero binalaan siya ni Miggy na kung lalaban siya sa kanya, puputulan niya ang dila nito para hindi na makapagsabi ng anuman sa sinuman. Natakot sa parasite, isinuko ni Shin ang ideya. Patuloy na nakikipagtalo si Miggy at sinasabing kumakain ang mga tao ng lahat ng uri ng hayop. Habang ang kanyang mga katulad ay kumakain lamang ng kaunti, kaya sa kanyang pananaw, baka mas masahol pa nga ang mga tao. Kinabukasan, may isa pang dayuhan ang nakakita kay Shin at Miggy. Naramdaman din agad ito ni Miggy at binalaan si Shin na hindi nila mahahanap ang dayuhan sa masikip na palengke. Kaya iminungkahi ni Miggy na pumunta sa tahimik na lugar, at sumang-ayon si Shin. Sabi niya gusto niyang makilala ang isa pang dayuhan, pero sa tingin ni Miggy, baliw yon. Tinanong niya kung bakit hindi siya natatakot, gayong maaari siyang mamatay kahit na nagkakalat siya sa takot kahapon. Sumagot si Shin na gusto niyang matuto patungkol sa mga parasite upang maprotektahan ang mga tao mula sa kanila. Hindi nagtagal, dumating na rin ang isa pang lalaki. Tiningnan niya ang kanang kamay ni Shin at agad na naisip na mapanganib ito dahil buo pa rin ang utak ni Shin. Mahinahong naglakad siya sa unahan habang binabantaan siya ni Miggy na papatayin kung susubukan niyang gumawa ng anumang bagay. Ang lalaki ay nag-alok at hiniling kay Miggy na lumipat sa kanya, sinasabing may oras pa siya para baguhin ang kanyang host. Upang patunayan ang kanyang punto, binago niya ang kanyang katawan, pinutol ang sarili niyang kamay, at sinabihan si Miggy na lumapit sa kanya dahil mas malakas sila kapag magkasama. Nagpanik si Shin, iniisip na baka lumipat si Miggy sa kabilang panig, pero nanatili siyang nakatayo. Hindi na makapaghintay ang isa pang parasite at umatake, pero agad na nakarik si Miggy at natalo niya ito. Ang isa pang dayuhan ay nagulat at hindi makapaniwalang natalo siya, at nagpasalamat si Shin kay Miggy sa pagligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, sumagot siya na hindi pa nga siya sigurado kung posible bang magpalit ng katawan, kaya ito ang mas ligtas na opsyon. Kinabukasan, nagpunta sina Shin at Mirano sa kanilang dessert date,
At habang nag-uusap, sinabi ni Mirono na natatakot ang kanyang mga magulang dahil sa mga pagpatay gamit ang mincemeat. Tahimik na nagtataka si Shin kung ano ang magiging reaksyon niya kung sakaling sasabihin niya sa kanya ang tungkol kay Migi. Pagkatapos noon, naglakad sila sa isang parke at nakita nila ang isang grupo ng mga batang lalaki na nagililibing ng pusa sa buhangin at nagtatapon ng bato rito para lang magsaya. Nasaktan si Mirono sa nakita at sinabing hindi niya kayang panoorin ito. Gusto niyang umalis pero ipinakita ni Shin na may puso siyang ginto tulad ni Superman. Nauna siyang naglakad at iniligtas ang pusa, sinabihan ang mga batang tumigil sa pagpapahirap sa mga inosenteng nilalang. Tinatawag siyang boomer ng mga bata dahil sa pag-istorbo sa kanilang kasiyahan at binabato siya ng mga bato habang paatros siyang lumilingon, pero nasa salo lahat ni Migi. Pagkatapos ay tinitigan ni Shin ang mga lalaki ng matindi, na lubos na nakatakot sa kanila, at tumakbo sila palayo. Well, sapat na yun para mapabilib si Mirono, na hinawakan ang kamay ni Shin, pero sinasabi ng kanyang pakiramdam na may mali, kaya lumipat siya mula sa kanang kamay nito patungo sa kaliwa. Ilang araw ang lumipas at patuloy na dumarami ang mga kaso ng pagpatay gamit ang mincemeat. Nandidiri si Shin sa balita, at napansin ni Mirono na lalo pang lumalayo at nagiging iba si Shin araw-araw. Isang araw, habang naglalakad papuntang paaralan, biglang naramdaman ni Migi ang isa pang parasite sa malapit. Nagiging alerto si Shin nang marinig ito, pero nang ituro ni Migi ang gusali ng paaralan, nagsimula siyang magpanik na hindi pa niya naranasan noon. Sa paaralan, kinakabahang sinisiyasat ni Shin ang mga pasilyo para hanapin ang parasite, at binalaan siya ni Migi na huwag magmukhang kainahinala dahil kung malapit ang parasite, baka maramdaman din ito ang kanilang presensya. Sa sandaling iyon, isang bagong guro ang ipinakilala sa klase bilang si Miss Tamiya, at sa sandaling tumuntong siya sa entablado, kinumpirma ni Migi na siya ang parasite. Ang mas masahol pa, siya ang itinalagang homeroom teacher ni Mirono. Hindi mapalagay si Shin nang marinig ito at muling binalaan siya ni Migi na huwag tumingin kay Tamiya, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili at napansin siya ng babae, napagtanto na isa rin siya sa kanila. Mamaya, habang nasa klase ng sports, nagkomento si Migi kung gaano katalino si Tamiya, dahil nagawa niyang mapanatili ang pagkakakilanlan at posisyon ng kanyang host sa lipunan, at nagtatrabaho rin siya bilang guro. Nagtataka si Shin kung balak niyang kainin sa huli ang lahat ng nasa paaralan, pero sinabi ni Migi na hindi niya gustong mabuking, kaya hindi siya kakain ng mga taong malapit sa kanya. Sa klase, habang nagtuturo si Tamiya, nakatulog si Migi, at nagpanik si Shin dahil akala niya ay nasa panganib siya. Nagkamali-mali siya sa natitirang bahagi ng klase, at pagkatapos ng klase, hiniling sa kanya ni Tamiya na pumunta sa opisina mamaya. Tinutukso siya ng ibang lalaki, nagbibiro na nakukuha niya ang atensyon ng mommy teacher at nagalit si Shin sa kanila, dahil hindi nila alam kung gaano siya kalaki ang problema. Anyway, pumunta siya sa opisina, at buti na lang, nagising si Migi sa tamang oras. Kapag nakapasok na sila, diretso na sa punto si Tamiya. Kalmado niyang sinisiguro kay Shin na wala siyang pagnanais na labanan siya. Sa halip, inanyayahan niya itong magkita pagkatapos ng klase para sa mas maayos na pag-uusap. Agad-agad pumayag si Migi, pero nagduda si Shin, natatakot na baka isang patibong ito. Sabi ni Tamiya kung gusto niyang patayin siya, ginawa na niya yun, at inihayag na nagtataka lang siya sa kakaibang ugnayan nilang dalawa. Nangako siyang makikipagpalitan ng impormasyon sa kanila, at posibleng makipagtulungan pa sa hinaharap. Pagkatapos ng klase, pupuntahan siya ni Shin, pero biglang nakita ni Migi ang dalawang parasite na papalapit. Nagpanik na naman si Shin, pero hindi pa rin alam ni Migi kung bitag ito. Hindi nagtagal, dumating si Tamiya doon kasama ang isang lalaking tinatawag niyang G. Dahil wala itong pangalan at walang personalidad. Agad-agad, tumaas ang tensyon sa pagitan nila ni Migi, pero pinakalma ito ni Tamiya, sinasabing walang saysay ang pag-aaway. Umupo silang lahat para mag-usap at tinanong ni Tamiya si Shin kung ano ang palagay niya sa kanilang uri. Direktang sinagot ni Shin na sila ay mga halimaw na kumakain ng tao. Nakikita ni Tamiya kung bakit niya sasabihin iyon, pero sa tingin niya ay higit pa sila doon. Bigla niyang inamin na nakipagtalik siya kay G. Nang walang proteksyon ilang linggo na ang nakalipas, at ngayon, buntis siya.
Nakatitig si Shin sa kanya, takot na takot, at tinanong ni Tamiya kung anong uri ng nilalang ang sa tingin niya ay lumalaki sa loob niya. Sumagot si Migi na normal na sanggol ito ng tao at kinumpirma ito ni Tamiya, na malinaw na nagtataka rin. Tumanggi si Shin na magpadala sa ganito lang, naniniwalang mga halimaw pa rin sila na kumakain ng tao, habang nagkakaroon ng kanilang pilosopikal na talakayan ang tatlo sa kanila. Nababagot si G.A. Tumayo siya, at sinabing wala siyang nakikitang saysay sa ganitong talakayan, at patuloy siyang papatay at kakain ng tao tulad ng ginawa niya noon. Gayunpaman, nakikita na niya ngayon si Shin bilang isang potensyal na banta at nagpa siyang alisin siya sa lalong madaling panahon. Kapag umalis na siya, binabalaan ni Tamiya si Shin na huwag siyang galitin dahil kung susubukan niyang takutin siya, madali niyang mapapatay ang buong klase, kasama na si Mirano, na alam niyang may nararamdaman para rito. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanya na sa ngayon, mas gusto niya ang kapayapaan at panatilihing nakatago ang kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan, sa klase, binanggit ni Takay na nakita niya si Shin sa bus noong nakaraang gabi. Sabi niya nag-aalala sila ni Mirano sa kanya, pero itinago niya ang katotohanan sa kanya. Biglang bumulong si Migi sa kanya na inaatake sila, at napansin din ni Tamiya na si G.A. na nasa loob na ng paaralan. Kalmadong pinapauwi ni Tamiya ang kanyang klase para mag-aral ng mag-isa at lumabas. Samantala, nagsimula si G.A. ng isang pagpatay, at nagpasya si Shin na kailangan niyang pigilan siya. Sospek ni Migi na hindi makikialam si Tamiya dahil masyado siyang lohikal para pumili ng panig, at titingnan na lang niya sila. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang mensahe sa intercom, na nagsasabi sa mga mag-aaral na agad-agad lumikas sa gusali. Iminumungkahi ni Migi na dapat nilang labanan at talunin si G.A., at ang pinakamagandang paraan ay gamitin ang karamihan bilang panlinlang at panangga para makalaban. Galit na galit si Shin dito, at tumanggi siyang gumawa ng isang bagay na napakawalang kamanusan. Sa halip, mag-isang tumatakbo siya pataas ng hagdan, ngunit sa daan, nabangga niya si Mirano. Hinawakan niya ang braso nito, pero sinigawan siya nito, sinabihang lumayo sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang walang laman na silid-aralan, at sinabi ni Migi na mas epektibo ang naunang plano, ngunit iginiit ni Shin na lalaban siya tulad ng ginagawa ng mga tao. Walang sinasabi si Migi pero naiintindihan niya na ang mga tao ay ginagabayan ng emosyon, na nagiging dahilan para sila ay maging bobo sa karamihan ng oras. Mabilis na nagtayo si Shin ng barikada gamit ang mga mesa at upuan, at pagkatapos ay tinanong si Migi kung galit ito sa kanya dahil hindi niya tinanggap ang plano nito. Binabalewala ito ni Migi dahil wala silang oras para dyan, at pinaplano na niya ang kanilang susunod na hakbang. Tinanong niya si Shin kung ano ang pagkakaiba niya kay G.A., at ang sagot ay dalawa sila, at maaari nilang hatiin ang kanilang mga tungkulin. Mabilis niyang pinutol at pinatalas ang isang binti ng upuan para maging pansamantalang talas at ibinigay ito kay Shin bilang kanyang sandata sa nalalapit na laban. Sinasabi niya na minamaliit ni G.A. ang mga tao, at kung makakaatake si Shin ng hindi inaasahan, mananalo sila. Makinig ng mabuti si Shin, pagkatapos ay itinago ang sandata sa kanyang manggas, at sa sandaling iyon ay bumagsak si G.A. mula sa bintana sa ibabang palapag, na ginawang bilangguan ang pansamantalang barikada ni Shin. Sinabi ni G.A. kay Shin na bukod sa kanang kamay, ang buong katawan niya ay walang silbi at takot sa kanya, at hindi naman mali iyon. Gayunpaman, naaalala ni Shin na binalaan siya ni Migi tungkol sa paglitaw nito kanina, dahil nakadepende sa kanya si Migi. Kung magiging nerbyoso si Shin, makakaapekto rin ito sa kanya, kaya nagpasya siyang kumalma. Biglang inatake sila ni G.A. at hinarang ni Migi ang lahat ng atake niya. Naalala ni Shin na ang plano ni Migi ay magkunwaring aatake habang talagang nakatuon sa depensa, at dahil minamaliit niya ang mga tao, hindi niya makikita si Shin bilang banta. Wala nang pagpipilian si Shin kundi ang magtiwala sa plano ni Migi, at dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Mr. A, na hindi man lang siya pinansin. Iyon ang pinakamasamang pagkakamali niya dahil nagawa ni Shin na saksakin siya sa dibdib gamit ang binti ng mesa, at agad na sumalakay pabalik, ngunit hinaranggan ni Migi ang kanyang mga atake. Huli na ang lahat para kay G.A. dahil tinamaan ng atake ni Shin ang isang mahalagang ugat sa kanyang puso,
at mabilis na dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Naihagis pa rin niya si Shin sa gilid, at pagkatapos ay itinulak niya ang tubo ng bakal para lumabas ito sa kanyang likod at tumigil sa pag-ubos ng kanyang dugo. Nagsimulang matisod siyang lumayo kay Shin, at sinabi ni Miggy na dapat na nilang tapusin siya ngayon. Ayaw gawin ni Shin yun dahil ayaw niyang pumatay, pero sinabi ni Miggy sa kanya na hindi naman tao si Mr. A at technically, pagpatay lang sa tao ang maituturing na pagpatay. Samantala, hindi makapaniwala si G. A na papatayin siya ng isang tao. Napagtanto niya na wala na siyang magagawa sa kanyang katawan, kaya nagpasya siyang sumugal at maghanap ng bagong host, mas mabuti kung makikipagbahagi siya sa katawan ni Tamiya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanya, ngunit nang buksan niya ang pinto ng opisina nito, biglang lumundag si Tamiya, na nag-iwan ng ilang bukas na oxygen cylinder sa silid. Hindi man lang namamalayan ni G. A ang ginagawa niya hanggang sa humantong sa malaking pagsabog ang lahat ng oxygen, na ikinamatay niya bago pa man dumating ang mga pulis. Naging traumatized si Shin matapos ang insidenteng iyon, at kahit lumipas ang panahon, hindi siya naging komportable sa katotohanang nasaksak niya ang katawan ng isang tao. Samantala, nagkakaproblema si Tamiya sa administrasyon ng paaralan dahil hindi niya sinasabi kung sino ang ama ng kanyang sanggol. Sa halip na makipagtalo sa mga babaong tao tungkol sa karapatan niya sa privacy, nagpasya siyang magbitiw sa trabaho at baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakilala niya si Shin bago umalis sa paaralan. Sinabi sa kanya na dahil balak niyang itapon ang kanyang pagkakakilanlan bilang Tamiya, hindi na niya kailangang panatilihing buhay ang mga tao sa kanyang paligid, kasama na siya. Nagsimulang magpanik si Shin sa sinabi nito at tinanong siya kung bakit siya at ang iba pang dayuhan ay kumakain ng tao. Sinabi niya sa kanya na mabubuhay si Miggy dahil sa mga sustansya sa dugo niya, at nangangahulugan iyon na mabubuhay din ang iba pang mga parasite sa ibang uri ng pagkain. Sabi ni Tamiya, baka tama siya, pero ang kanibalismo ay natural lang sa kanila tulad ng paglipad sa mga bubuyog at paghabi ng sapot sa mga gagamba. Naniniwala siya na lahat ng uri ng buhay sa daigdig ay may direksyon maliban sa mga tao, at ginagawa nila ang anumang sinasabi sa kanila ng kanilang direksyon. Sabi niya, pagkapasok niya sa katawan ng tao, naramdaman niya na ang kanyang layunin sa buhay ay ang kumain ng ibang tao. Takot na takot si Shin, pero tinanong pa rin niya ito kung ano ang plano nito sa kanyang sanggol. Sumagot si Tamiya na isisilang niya ito at pagkatapos ay gagamitin sa ilang eksperimento, ngunit kung hindi ito kapaki-pakinabang, kakainin niya ito. Galit na galit si Shin dito at nararamdaman ni Tamiya ang kanyang mga intensyon. Nagbago siya para labanan siya at napagtanto ni Miggy na hindi nila posibleng manalo laban sa kanya dahil kaya niyang magbago sa dalawang paraan ng sabay, na nangangahulugang mas mataas ang ebolusyon niya kaysa sa kanya. Gayunpaman, biglang natanto ni Tamiya na hindi na purong tao si Shin, at nagpasya siyang hayaan siyang mabuhay upang mas marami siyang matutunan mula sa kanya. Mamaya ng gabing iyon, binisita siya ng ina ng tunay na Tamiya, na nalaman na hindi ang babaeng nasa harap niya ang kanyang anak. Tinanong niya kung sino siya at nasaan ang anak niya, at nagulat si Tamiya dahil hindi niya akalaing makikita ng isang ordinaryong tao ang kanyang perpektong pagbabalat kayo. Nagpasya ang matandang babae na tumawag sa pulis, pero pinatay siya ni Tamiya bago pa man niya magawa yon. Gayunpaman, ngayon ay nagtataka siya kung may espesyal na kakayahan ang babae na dapat sana ay mas pinag-aralan niya. Sa kabilang banda, habang nagigising si Shin kinabukasan, nakita niyang wala na si Miggy sa kanyang katawan. Nagulat siya, at nakita lang niya na nahiwalay si Miggy sa kanyang katawan at naglalakad-lakad sa paligid ng silid. Mabilis na nakakonekta muli si Miggy sa kanyang katawan, sinasabi sa kanya na natuklasan niyang kaya niyang gumalaw kahit na nahiwalay sa kanya, ngunit ang kanyang limitasyon ay 3 minuto sa bawat pagkakataon. Nagtataka si Shin kung balak niyang sakupin ang kanyang utak at sinabi sa kanya ni Miggy na hindi ito posible dahil lumaki siya na parang braso lang, kaya hindi niya kayang kontrolin ang utak. Gayunpaman, dahil dito ay natatakot si Shin na ang ibang mga parasite na marunong kontrolin ang utak ay maaaring magpalit ng ulo, at naniniwala si Miggy na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay nagpunta siya para mag-almusal at nalaman na nagpaplano ang kanyang mga magulang na maglakbay. Sinabi ni Shin sa kanila na talagang mapanganib pumunta sa mga hindi kilalang lugar sa mga panahong tulad nito,
at handang makinig sa kanya ang kanyang ina at kanselahin ang biyahe. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung may gumugulo sa kanya kamakailan, pero ayaw niyang pag-usapan ito, kaya bigla siyang umalis papuntang paaralan. Ang dahilan kung bakit itinago ni Shin si Miggy sa kanyang mga magulang ay dahil natatakot siya na papatayin ni Miggy ang kanyang mga magulang ng walang pag-aalinlangan, dahil ang tanging pinag-aalalahan niya ay ang kanyang sariling kaligtasan at wala siyang pakialam sa damdamin ng tao. Sa kabilang banda, sinabi ni Keizo, ang tatay ni Shin, sa kanyang asawang si Nabuko na labis itong nagpoprotekta sa kanilang anak, at malamang na hindi komportable si Shin dahil sa peklat sa kamay ng kanyang ina. Malinaw na naaalala ni Nabuko ang araw na nasa junior high school pa si Shin, at humingi siya sa kanya ng ilang aluminum plates para sa isang eksperimento sa agham. Natapilok siya habang sinusubukang kunin ang mga plato mula sa mataas na stand, at muntik nang mahulog sa ulo niya ang isang kalderong puno ng kumukulong langis. Nailigtas siya ng mabilis na reaksyon ni Nabuko, pero malubhang napaso ang kamay niya noong araw na iyon, at sa tingin ni Keizo ay ayaw na siyang abalahin ni Shin dahil nakokonsensya siya sa nangyari noong araw na iyon. Samantala, sinimulan ni Miggy ang pagsasaliksik tungkol sa mga baril para sa paggamit sa hinaharap. Sinabi niya kay Shin na hindi siya dapat masyadong mag-alala sa kanyang mga magulang dahil tila nakakonsentra ang mga parasite sa mga lungsod kung saan maraming tao na kanilang mabibiktima, at karamihan sa kanila ay nagtatarget sa mga taong nag-iisa. Naniniwala siya na mas ligtas ang mga magulang ni Shin sa kanilang pagpunta sa dalampasigan kaysa dito. Gumaan ang pakiramdam ni Shin nang marinig ito, pero sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ina, at kinabahan siyang itinago si Miggy. Tinanong niya siya kung sino ang kausap niya. Sumagot siya na nakikipag-usap lang siya sa sarili at sinigawan siya na kumatok sa pinto sa susunod. Nalungkot ng kaunti si Nabuko nang marinig ito, at umalis sa kwarto. Sinabi kay Keizo na sinigawan siya ng kanilang anak. Sinabi niya sa kanya na siguro dahil naistorbo siya nito habang pinapalo niya ang monkey, na maaaring maging paborito kong parirala para ilarawan ang aksyon. Mamaya ng araw na iyon, sinabi ni Shin sa kanyang mga magulang na nagbago na ang isip niya, at ngayon ay sa tingin niya ay magandang ideya para sa kanila na sumama sa paglalakbay. Hindi naman magpapatalo si Nabuko sa pagbabago ng mood niya, at sinagot niya ito. Tinanong kung anong problema niya. Nagsimula siyang umiyak, sinasabing parang hindi niya anak ito. Ayaw pa rin sabihin ni Shin sa kanya ang tungkol kay Miggy, kaya sinabi niya na natakot siya na malulungkot siya kung wala sila, pero napagtanto niya na pwede naman siyang mag-imbita ng mga kaibigan kung masyado siyang malungkot. Bumalik siya sa kanyang kwarto dala iyon, at kumbinsido ang kanyang mga magulang na sinabi niya sa kanila ang totoo. Sa susunod na linggo, aalis na sila para sa kanilang biyahe, at talagang nasa sabik si Nabuko dahil wala siyang naging mahabang bakasyon sa nakalipas na ilang taon. Sa ibang lugar, may isang lalaking nagdadala ng bago niyang kasintahan para magmaneho, ngunit hindi niya alam na ang kasintahan niya ay isang parasite. Hindi niya naiintindihan ang mga pangunahing bagay tungkol sa tao tulad ng kung paano gumagana ang seatbelts at ginugulo niya ito habang nagmamaneho, na nagiging sanhi ng paggulong ng kotse pababa sa burol. Pareho silang malubhang nasugatan bilang resulta, at habang napagtanto ng parasite na hindi mabubuhay ang katawan ng host, nagiging desperado siya. Inaatake niya ang lalaki at kinokontrol ang katawan nito, at kahit hindi perpekto ang pagkontrol, kahit papaano ay nakakagalaw siya. Pabalik sa bahay, papunta na si Shin sa paaralan, nang tanungin niya si Miggy kung ano ang ibig sabihin ni Tanim nang sabihin niyang hindi siya dalisay. Ipinaliwanag ni Miggy na may ilang selula niya na tumagas sa daluyan ng dugo ni Shin at nakarating pa nga sa utak nito, kaya nagbago ang ilang bahagi ng katawan nito. Nagulat si Shin dito at sinubukang kumbansihin ang sarili na normal pa rin siyang tao. Sa sandaling iyon, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tao na binubugbog ang bully sa paaralan. Sinusubukan niyang pigilan sila, pero sinuntok din siya ng mga ito at sinabihang lumayo. Gayunpaman, naaalala ni Shin na minsan sinabi ni Miggy na ang nagpapabago sa mga tao mula sa mga parasite ay ang kanilang kakayahang kumilos para sa iba kahit hindi ito kapaki-pakinabang sa kanila, na nais patunayan sa sarili na siya pa rin ay tao. Muli na namang ipinagtanggol ni Shin ang bully. Si Mitsuha, ang pinuno ng mga basag ulo, ay tumama sa kanya ngunit bago pa man magising si Miggy.
Isang batang babae na nagngangalang Kana ang hamarang at sinabihan ang kanyang gang na tumigil. Tinanong ni Kana si Shin kung bobo ito, pero nang tiningnan niya itong mabuti, may kakaibang naramdaman siya sa loob nito. Bigla niyang napansin ang presensya ni Migi at tinanong si Shin kung ano ba siya, bago natakot at mabilis na umalis. Sa paaralan, si Shin ay nakakatanggap ng maraming atensyon at papuri dahil sa pagtatanggol sa kanyang kaklase, at sinisikap niyang maging mapagpakumbaba dahil iyon ay isa pang katangian ng mga tao. Mamaya, sa pagbabalik, nakasalubong ni Shin at Mirono si Kana, na kumuha ng larawan nila at tinanong siya kung bakit hindi siya tumakas kanina. Sabi ni Shin, ganoon lang talaga kapag may problema ang kaklase mo, pero tinawag siyang poser ni Kana at sinabing nagpapanggap lang siyang moral pero malamang may tinatago. Umalis si Shin dahil ayaw na niyang makipag-usap pa sa babaeng iyon, pero alam niyang hindi naman siya ganap na mali. Samantala, nagseselos si Mitsuo dahil binibigyang pansin ni Kana si Shin dahil may gusto ito sa kanya, at nagpasya siyang mag-higanti. Siya at ang kanyang grupo ay binugbog si Shin at kinidnap si Mirono, at kahit papaano ay sinundan sila ni Shin. Dinala nila siya sa parehong lugar kung saan sila nagkita kaninang umaga at sinabi ni Shin sa kanila na iwanan si Mirono mag-isa. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga basag ulo at sinimulang bugbugin siya ni Mitsuo. Gustong lumabas si Migi para tumulong pero sinabi ni Shin na tumigil siya dahil gusto niyang siya mismo ang mag-ayos ng mga bagay-bagay tulad ng tunay na lalaki. Kahit malinaw na talo siya, patuloy pa rin si Shin sa pakikipaglaban. Sinabi ni Migi sa kanya na mas malakas ang lahat dito kaysa sa kanya, at hindi siya mananalo laban sa kanila, pero walang pakialam si Shin dahil ang mga tao ay lumalaban para sa mga bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sinusubukan niyang lumaban pero naipit na naman siya, na nag-trigger sa reflex ni Migi na protektahan siya at halos hindi siya maitago ni Shin. Sa swerte, dumating si Kana sa mismong oras na iyon at sinabihan ang lahat na tumigil, at sa sumunod na sandali, dumating ang ilang batang lalaki mula sa paaralan ni Shin at nagkaroon ng labanan sa pagitan nila at ng grupo ni Mitsuo. Sa gitna ng kalituhan, tumakas si Shin kasama si Mirono at hinatid siya nito sa bahay. Ginagamot niya ang mga sugat nito at sinasabing talagang cool ito kanina, habang nakasandal sa balikat nito. Umasa si Shin at tinanong niya kung gusto niyang magpalipas ng gabi dahil wala ang kanyang mga magulang, pero umuwi na lang siya. Na-disappoint si Migi dito at sinabing gusto niyang obserbahan ang pagpaparami ng tao. Sinabi ni Shin sa kanya na tumahimik at matulog, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Kana at tinanong kung sino ang kanyang kausap. Iniiwasan ni Shin ang tanong, at humihingi ng paumanhin si Kana sa nauna, sinasabing gusto niyang maging magkaibigan. Sumang-ayon si Shin dahil wala siyang nakikitang masama doon, ngunit habang nagkakamay sila, may kakaibang naramdaman si Kana sa kanang kamay nito. Napansin ni Shin ang kanyang pagka-discomfort at mabilis na umatras, nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay, kung saan sinabi ni Migi sa kanya na lumayo kay Kana dahil tila masyadong mapagmasid ito. Nararamdaman niya na nararamdaman nito ang wavelength na inilalabas ng mga parasite para hanapin ang kanilang kapareha, at kahit na may katulad na kakayahan si Mirono, mas malakas ang likas na pakiramdam ni Kana kaysa sa kanya. Naniniwala siya na talagang mapanganib ang batang babaeng ito at sumasang-ayon si Shin sa kanya. Sa ibang lugar, ang parasite na sumakop sa katawan ng lalaki pagkatapos ng aksidente ay nahihirapan dahil hindi ito sanay na lalaki. Gusto nitong muli ang katawan ng isang babae at nagpasya itong sakupin ang unang babaeng makita niya. Sa kasamaang palad, hindi naman kalayuan ang mga magulang ni Shin sa halimaw, dahil nag-e-enjoy sila sa paglubog ng araw mula sa isang bangin. Biglang lumitaw ang halimaw doon at kinuha ang ulo ni Nabuko sa harap ni Keizu. Mamaya, nakatanggap si Shin ng tawag mula kay Keizu na nasugatan, na nagkwento tungkol sa isang halimaw na umaatake sa kanyang ina at sinabihan siya na kailangan niyang pumunta sa pulisya. Pinutol niya ang tawag at nagpanik si Shin, takot na ang halimaw ay isang parasite na sumirang sa kanyang mga magulang, pero hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga magulang ngayon. Nakatulog siya habang naghihintay ng karagdagang balita at nagkaroon ng masamang panaginip, ngunit nang magising siya kinabukasan, sinabi sa kanya ni Migi na may dayuhan dito. Nagagalit si Shin sa kanya, sinasabing nasa panganib ang kanyang mga magulang dahil sinabi ni Migi na magiging maayos sila malapit sa dalampasigan.
Sumagot si Miggy nang may walang emosyong loika, sinasabi sa kanya na ang kanyang suhestyon ay batay sa probabilidad at hindi niya sinabing mayroong 100% na katiyakan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shin na mag-focus sa labanan sa harap nila, at kumuha si Shin ng kutsilyo upang gampanan ang kanyang bahagi kahit hindi naniniwala si Miggy na kailangan ang kanyang tulong sa pagkakataong ito. Biglang bumukas ang pinto, at nagtataka si Shin kung paano nabuksan ng dayuhan ang kandado ng kanilang bahay. Pagkatapos ay pumasok ang dayuhan sa bahay at naghanda si Shin para lumaban, ngunit lubos siyang nagulat nang makita niyang pumasok ang kanyang ina. Bagaman alam niya ang katotohanan sa kaibuturan niya, hindi niya ito kayang iproseso. Malugod niyang tinanggap si Nabucco sa bahay, na nalilito at naguguluhan, at tinanong kung bakit hindi siya kasama ni tatay. Tahimik na sinabi ni Miggy sa kanya na hindi niya ito nanay kundi isang parasite, pero ayaw itong paniwalaan ni Shin. Sabi ng dayuhan, malamang namatay na ang isa pang lalaki bago pa siya makauwi, at mabuti na lang para sa kanya. Sa kanyang pagkalito, hawak ni Shin ang kutsilyo sa harap ni Miggy, na pumipigil sa kanya na maging ganap. Tumatawag siya sa kanyang ina, desperadong maniwala na naroon pa rin ito. Sinabi ni Miggy sa kanya na wala na siya, pero nagalit si Shin at nagbanta na puputulan ang kanang kamay niya kung may sasabihin pa siyang salita laban sa kanya. Ang emosyonal na nagdurusa na si Shin ay nagsasabing hindi man lang siya nakapag-sorry ng maayos sa kanyang ina dahil sa pagkasunog ng braso nito noong bata pa siya, ngunit ang parasite ay walang pakialam. Nagbago siya at sinaksak siya ng diretso sa puso at hindi nakarik sa oras si Miggy dahil sa kutsilyo. Bumagsak sa lupa si Shin, hindi pa rin matanggap na naging parasite ang kanyang ina. Pagkatapos ay iniwan ng parasite si Shin na patay, sinabi kay Miggy na namatay na ang kanyang host at susunod na rin siya, dahil iyan ang kapalaran ng mga hindi nakakuha ng utak. Gayunpaman, napagtanto ni Miggy na mayroon pa ring pagkakataon upang iligtas siya. Nasira ang puso ni Shin, kaya gumawa si Miggy ng bago. Inilagay ito sa dibdib niya, at mano-manong sinimulang palakasin, kahit walang malay si Shin. Pumasok siya sa katawan ni Shin para patuloy na unti-unting pagalingin ito habang inililipat din ang sarili pabalik sa kanang braso, na nangangailangan ng maraming oras. Hindi pumasok si Shin sa paaralan ng ilang araw dahil doon, at nag-alala si Mirono at nagpa siya na bisitahin ang bahay nito para tingnan kung okay lang siya. Samantala, patuloy na ginagamot ni Miggy si Shin at pinapakain pa siya habang natutulog. Ilang araw pagkatapos, sa wakas ay nagising si Shin. Bagaman napakahina na niya ngayon, napansin niya agad na hindi na niya kailangan ang kanyang salamin, na para sa kanya ay kakaiba. Pagkatapos ay nagpa siya siyang maghilamos, at doon niya natuklasan ang isang peklat sa kanyang dibdib, na nagpaalala sa kanya sa buong insidente. Naramdaman niya ang matinding sakit sa puso at nagkaroon ng breakdown. Pero sa sandaling iyon, tumunog ang telepono, at sinagot niya ito para marinig na na-admit sa ospital ang kanyang ama. Natutuwa si Shin na marinig na buhay pa siya at agad-agad siyang nagmadaling puntahan siya. Sa labas, naghihintay si Mirono sa kanya, at nang makita niya si Shin, sinabi niyang nag-alala siya sa kanya. Gayunpaman, tila malayo siya at sinabi lang sa kanya na nasugatan ang kanyang ama, at pupuntahan niya ito. Nang sabihin niyang tiyak na mag-isa lang ang nanay niya sa pagharap dito, mas nasaktan pa si Shin. Pero lumakad siya palayo at sinabing hindi muna siya babalik sa paaralan sa loob ng ilang panahon. Nag-aalala si Mirono at nagtanong kung babalik siya, ngunit malungkot lang nang umiti si Shin, bago umalis at sumumpa na papatayin ang parasite na kumuha ng anyo ng kanyang ina. Sumakay siya sa tren at iniisip kung paano mahahanap ang dayuhan bago pa man ito mahanap ang kanyang ama. Samantala, nasa ospital si Kazo at dumating ang pulis upang magtanong, nagtatanong tungkol sa insidente at sa kanyang asawa. Sinabi niya sa kanila na namatay si Nabucco, pero sinabi ng mga pulis na buhay siya at bumalik sa hotel at nag-check out nang wala siya. Nagpanik si Kazo at sinabing impostor ang babae, pero sinabi ng pulis na ang marka ng paso sa kamay nito ang nagpapatunay ng pagkakakilanlan nito. Sinabi ng isang psychiatrist kay Kazo na ang kanyang trauma mula sa aksidente ang nagpapaisip sa kanya ng mga bagay-bagay, at kahit papaano ay nakumbinsi niya ito na totoo. Hindi nagtagal, dumating si Shin sa ospital, at nang magmadali siyang pumasok sa kwarto, nagulat si Kazo pero natuwa siyang makita siya.
Sinusubukan ni Shin na pag-usapan ang nangyari sa kanyang ina, pero hindi niya kayang sabihin ang anuman dahil sa sakit, kahit wala siyang luha. Biglang sinabi ni Kazo na nawawala si Nabuko simula pa noong aksidente. Nagulat si Shin at pinaalalahanan siya tungkol sa halimaw, pero sinabi ni Kazo na natamaan siya sa ulo noong aksidente at nalilito lang. Nagalit si Shin at iginiit na ang halimaw ang pumatay kay Nabuko, ngunit sinabi ni Kazo na nagkamali siya sa telepono at naapektuhan ng pinsala ang kanyang memorya. Nagtatalo na naman siya, pero pinagalitan siya ni Kazo habang pinipigilan ang luha, at napagtanto ni Shin na alam ng kanyang ama ang katotohanan pero itinago niya ito. Mas determinado pa siyang hanapin at harapin ang dayuhan, ngunit naiintindihan niyang hindi niya pwedeng sabihin kanino man ang tunay na nangyari. Sabi niya mananatili siya sa ospital, pero sabi ni Kazo hindi siya komportable doon at iminungkahi ang isang malapit na hotel na 300 metro lang ang layo. Sumasang-ayon si Shin, pero nag-aalala siya dahil iyon ang saklaw ni Migi para makakita ng kaaway, at sa kasamaang palad, natutulog pa rin si Migi. Sa hotel, nakilala ni Shin ang isang babaeng nakita niya sa tren, at dinala siya nito sa loob. Binabantayan niya ang ospital mula sa kanyang kwarto, habang napagtatanto na mas malakas na ngayon ang kanyang pandinig at iba pang pandama. Mamaya, nagising si Migi at sinabi kay Shin na naayos na niya ang katawan niya, pero pareho silang nagbago, at ngayon si Migi ay may kahinaan, na kailangan niyang matulog ng 4 na oras sa isang araw, na mas mahaba pa sa oras ng pagtulog ko araw-araw. Sinabi ni Shin na dati rin siyang natutulog ng mas maaga, pero sinabi ni Migi na hindi tulad noon, hindi siya gising kung may darating na panganib, at kung aatake ang kaaway sa oras na iyon, pareho silang mamamatay. Tinanong ni Shin kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya ng mas maaga, at sinabi ni Migi na pagkatapos mamatay ang kanyang ina, sinimulang sisihin ni Shin ang lahat ng parasite, kasama na siya, at mapanganib na ipakita ang kahinaan sa kanya. Gayunpaman, sa tingin niya ngayon ay mas mapanganib pa ang patuloy na pagtatago nito. Sabi ni Shin, hindi niya nakikita si Migi bilang kaaway dahil niligtas nito ang kanyang buhay, pero tulad sa Tsunere, sumagot si Migi na ginawa niya ito para sa sarili niya. Kinabukasan, mas maayos na ang pakiramdam ni Shin at pumunta sa ospital para bisitahin ang kanyang ama, pagkatapos ay nagbantay habang natutulog si Migi. Lumapit ang batang babae, si Maki, at tinanong kung may kasintahan siya. Ngunit bago pa makasagot si Shin, nagbabala si Migi na nakakita siya ng parasite sa dalampasigan. Agad na tumakbo si Shin patungo sa dalampasigan, at sinabi sa kanya ni Maki na may pader na humaharang sa daan. Gayunpaman, masyado siyang mabilis kumilos para makinig sa anumang bagay, at pagkatapos ay tinanong ni Migi kung talagang handa siyang patayin ang babaeng nakasuot ng mukha ng kanyang ina. Huminto sandali si Shin at sinabing sigurado siya, dahil hindi niya hahayaang pumatay siya ng ibang tao. Naabutan siya ni Maki habang nag-uusap sila at sinabing kailangan nilang umikot sa pader para makarating sa dalampasigan, pero sinabi ni Shin na skill issue lang iyon at walang kahirap-hirap na tumalon sa pader. Nakita niya ang isang naglalakad sa pader at napagtanto na ito ay isang parasite. Sinimulan niyang habulin ito, puno ng galit at handang patayin, ngunit nang maabyutan niya ang lalaki, natuklasan niyang hindi ito si Nokuko. Sa halip, isang lalaki ito at nagulat si Shin. Gayunpaman, sigurado siya na isa rin siyang dayuhan, kaya naghanda siyang patayin ito, ngunit nagulat ang lalaki at humiling sa kanya na tumigil. Biglang pinigilan siya ni Migi at sinabing may utak pa ring tao ang lalaki. Lalo pang naguluhan si Shin ngayon, pero pagkatapos ay nagbago ang panga ng lalaki at naging dayuhan at nagsimulang magsalita. Nangilabot muli si Shin dahil hindi pa niya nakita ito noon, ngunit ang lalaki at ang dayuhan ay naghahati sa isang bibig at tila nagkakaroon ng paligsahan kung sino ang makakapagsalita. Hindi maintindihan ni Shin kung paano ito posible, pero ipinaliwanag ni Migi na ang utak ng dalawang ito ay tao habang ang pangahanggang dibdib ay dayuhan, at kinumpirma ng isa pang dayuhan na magkatulad sila sa isang paraan. Mamaya, umupo sila para mag-usap at nagsimulang magkwento ang lalaki ng kanyang malungkot na karanasan, sinasabing iniwan siya ng kanyang asawa at pakiramdam niya ay walang silbing kasangkapan na hindi makapagpasya ng anuman, kaya ginawa niya ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay, at iyon ay ang tumalon sa dagat, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Nakatayo lang siya doon hanggang sa atakihin siya ng dayuhang parasite,
At habang nagpupumilit siya laban dito, nahulog sila sa tubig. Ipinagpatuloy ng parasite sa pangaang kwento at sinabing sinusubukan nitong maabot ang ulo, ngunit napagtanto na dahil nalulunod ang host, mamamatay ito kung susubukan nitong maabot ang utak, kaya sa halip ay naging tubo ito para sa paghinga at iniligtas siya, at ganoon sila napunta sa ganitong kalagayan. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki sa dayuhan na dapat silang lumipat sa combo mode at nagbago ang hugis ng panga para pareho silang makapagsalita ng malinaw. Sabi ng lalaki, guminhawa siya nang makakita rin ng ibang taong katulad niya at hiniling niya kay Shin na ikwento ang tungkol sa kamay nito, pero sinabi ni Shin na dapat silang pumunta sa ibang lugar para pag-usapan iyon. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki bilang si Yuta, at ang kanyang parasite ay tinatawag na Joe, na isang matalinong paglalaro ng salita sa salitang Jo. Pumunta sila sa ospital kung saan umiyak si Yuta pagkatapos marinig ang kwento ni Shin, at tinukso siya ni Joe dahil sa pagiging iyakin. Mas nagpapakita siya ng personalidad kaysa kay Migi at sinasabing marami siyang natutunan sa panunood ng mga pelikula. Pagkatapos nito, nag-alok si Yuta na tulungan si Shin kung sakaling makita niya ang kaaway, at natuwa si Shin na tanggapin ang kanyang tulong. Nang gabing iyon, biglang ginasing ni Migi si Shin at sinabing may mahalagang bagay siyang nakalimutang banggitin kaninang araw dahil kay Yuta at Joe. Pinapaalalahanan niya si Shin kung paano siya tumakbo tulad ni Usain Bolt at tumalon ng 3 metro ang taas, at sinasabing may dahilan para dito. Ngunit bago iyon, nagbigay muna siya ng paliwanag tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng kanyang katawan. Sabi ni Migi, kaya niyang hatiin ang kanyang katawan at bawat bahagi ay kayang mag-isip ng mag-isa, pero kung masyadong maliit ang mga bahagi, mabilis silang namamatay, kaya palagi siyang nagbibigay ng mga utos sa kanila ng maaga para bumalik sa kanyang katawan. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng demonstrasyon, at medyo kinilabutan si Shin. Sinabi ni Migi na sa katawan ni Shin, kahit ang pinakamaliit na bahagi ay maaaring mabuhay, at bigla niyang napagtanto kung ano ang kahulugan nito. Kinumpirma ito ni Migi at sinabing ginamit niya ang maliliit na bahaging iyon para ayusin ang puso ni Shin, at ngayon ay naging bahagi na sila ng daluyan ng dugo nito, kaya ngayon 30% ng katawan niya ay binubuo ng mga selyulang dayuhan. Tinanong ni Shin kung nakarating din sa kanyang utak ang mga bahagi, pero sinabi ni Migi na hindi siya sigurado at tinanong kung may napansin siyang kakaiba. Walang sinabi si Shin sa una, pero pagkatapos ay naalala niya na kahit sobrang emosyonal siya sa ospital, hindi siya makaiyak, at naisip niya na baka nangangahulugan ito na unti-unti siyang nagiging hindi na tao. Kinabukasan, sinundan siya ni Magi ng palihim, at tinanong ni Shin kung mukha ba siyang normal na tao sa kanya. Sinabi niyang oo, pero nang ngumiti lang siya at hindi sumagot, naguluhan siya at sinabihang magsalita ng malinaw dahil parang umiiyak siya sa loob. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Shin mula kay Yuta na nagsabing natagpuan na niya ang kaaway at susubukan niyang patagilan ito. Sinabi ni Shin sa kanya na bumalik ng mabilis dahil mapanganib siya at aatake sa sandaling mapagtanto niyang hindi nagtagumpay ang parasite niya na sakupin ang kanyang utak. Sinusubukang tumakas ni Yuta, pero kailangan niya ng 2 buwan sa gym para masabing kahit papaano ay malakas siya, at casual na sinusundan siya ni Nabucco. Samantala, tumatakbo rin si Shin sa parehong direksyon, ngunit biglang nakatulog si Migi sa kalagitnaan. Gayunpaman, nagiging sandata siya, sinasabi kay Shin na nasa kanya na ang natitira. Samantala, nak-corner si Yuta sa isang bangin habang naabot siya ni Nabucco. Nagulat siya nang makita ang pangalawang host na buo pa ang utak, kaya nagpasya siyang patayin ito. Nagbabago siya at humanga si Joe dahil gusto niyang kayarin niya yon. Nagsimula ang laban pero depensa lang ang magagawa ni Joe dahil sa hindi komportableng paraan ng pagkakakabit niya sa mukha ni Yuta. Mabilis silang itinaboy pabalik, at pagkatapos ay hinawakan ni Nabucco ang kanyang puso at itinumba siya, sinasabing tiyak na papatayin siya nito kahit pa ito ay isang hybrid. Nahimite sina Yuta at Joe dahil doon at umalis si Nabucco, pero pagkatapos ay naramdaman niya ang presensya ng isa pang parasite na may mahinang signal. Nagulat siya nang makitang buhay si Shin at sinabing dapat sana ay sa ulo na lang siya nagpunta. Galit na galit si Shin dito at sinabihan siya na tigilan ang paggamit ng boses ng kanyang ina para sabihing papatayin niya ito. Nagpasya siyang lumaban pero habang nagbabago siya, hindi niya kayang tingnan ang mukha nito.
Biglang umatake si Nabucco, pero malinaw na nakikita ni Shin ang kanyang mga galaw ngayon. Umiiwas siya at tumatalon sa likod niya, at hindi siya makapaniwala na kayang gumalaw ni Shin ng napakabilis. Hinaranggan niya ang mga atake nito at nakarating sa gilid ng bangin, kung saan nakita niya ang sugatang si Yuta. Sa tingin ni Shin, ang tanging taong makakaintindi sa kanya ay patay na at nagagalit siya. Sumusulong siya, nasusugatan si Nabucco sa kanyang mabilis na pag-atake. Tinarget ni Shin ang ulo niya at pinutol ang mga tentakulo nito, pero nang susubukan na niyang tapusin siya, ginamit nito ang puso niya para ipagtanggol ang sarili. At nang makita ni Shin ang marka ng paso, bumaha sa isip niya ang mga lumang alaala ng kanyang ina at tumigil siya. Ginamit ni Nabucco ang sandaling iyon upang kontrahin at saktan siya. Nasa mahirap na sitwasyon si Shin habang nagre-regenerate at muling tumatayo, ngunit biglang naputol ang kanyang ulo, at ang kanyang katawan ay nahulog sa dagat. Sina Yuta at Joe ang gumawa niyan, at nagawa nilang umakyat ng mag-isa. Sinabi ni Yuta kay Shin na hindi tunay na ina ang babae, pero kahit ganoon, hindi niya dapat patayin ito gamit ang sarili niyang kamay. Samantala, nagtataka ang Parasite kung paano nakaligtas si Yuta, at sinabi ni Joe na naisip niya na ang puso lang ang inaatake nito, kaya binago niya ang posisyon nito sa oras. Tumingin si Shin sa dagat kung saan nakahimlay ang bangkay ng kanyang ina at naisip na sa wakas ay tapos na, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nasira. Hindi nagtagal, pinalabas si Kazu at bumalik sila sa parehong bangin, dahil doon naganap ang lahat. Sinabi ni Kazu kay Shin na mahal pa rin siya ng kanyang ina, at pagkatapos ay tinanong ni Shin kung naghirap si Nabucco sa kakilakilabot na bangungot na naranasan niya. Sumagot si Kazu na nangyari ang lahat ng biglaan at walang sakit ang kanyang pagkamatay. Nagsimula siyang umiyak, pero natutuwa si Shin na kahit papaano ay hindi naghirap ang kanyang ina. Biglang nawala ang stress na pinipigilan niya sa lahat ng panahong ito, at nakatulog siya kaagad sa lugar na yon. Mamaya, bumalik siya sa lungsod, at sa pagkakataong ito parehong malakas na nararamdaman siya ni Mirano at Kana dahil hindi na siya ganap na tao. Tumakbo si Mirano papunta sa kanya, nagulat na tumangkad ito at nagbago pa nga ang itsura nito na parang dumaan sa ikalawang pagdadalaga. Sa kabilang banda, nakahanap si Tamiya ng bagong kapareha na kumontrol sa katawan ng isang binatilyo, at sinabi niya rito na bantayan si Shin ngunit huwag itong patayin. Tinanong ng bata kung bakit siya labis na nagmamalasakit sa kanya, at sumagot siya na mapanganib ito, ngunit mahalagang panatilihin siyang buhay upang makakalap ng datos at maunawaan ang kanilang uri. Samantala, lalo pang binibigyang pansin ni Kana si Shin, ginagamit pa nga niya ang larawan nito bilang wallpaper niya, ngunit ikinagagalit ito ng lalaking bastos na nagngangalang Mitsuo. Pumunta siya sa paaralan ni Shin para makipag-away, nang hindi namamalayan na nagkaroon ng pagbabago sa personalidad si Shin na kasing lakas ng kay Sung Jinwoo. Hindi na siya ang dating matigas na boss at sinabihan si Mitsuo na magmadali at magsalita dahil wala siyang buong araw. Tinanong ng thug kung nakatulog na siya kay Kana, at sumagot si Shin na hindi pa niya nakikita si Kana mula nang maglakbay sila. Hindi siya pinaniwalaan ni Mitsuo at inatake siya, ngunit nakaiwas si Shin at natisod siya. Sinabihan siyang sumuko dahil iba na ang mga bagay ngayon. Si Mitsuo ay patuloy na sumusugod ng matigas ang ulo, ngunit binuksan ni Shin ang Ultra Instinct at pinababa siya nang hindi siya sinasaktan. Sa sandaling iyon, dumating si Mirano doon at nagpasya si Shin na lumayo, ngunit nakikita na niya ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Tinanong niya ito kung may nangyari ba sa biyahe o kung siya pa rin ba si Shin, at sumagot ito na siya rin ay nagtatanong sa sarili ng parehong tanong. Pagkatapos ay nag-date sila sa palengke, at nandoon din si Kana. Hinuhulaan niya na aakyat si Shin sa hagdanan sa tabi niya, at sakto ang kanyang hula. Nasa sabik siyang makilala siya, pero mabilis siyang nawala ng pag-asa nang makita niya si Mirano sa tabi nito. Umuwi si Shin pagkatapos noon at nakita niyang gulo pa rin ang kanyang ama. Naging ugali na niya ang pag-inom, kaya sinabi ni Shin sa kanya na kumuha ng katulong, pero hindi makapaniwala si Kazu kung gaano siya kasama sa sinabi niya at sinabi sa kanya na gawin kung ano ang gusto niya. Kinabukasan, sinubukan ni Shin ang kanyang super hearing habang naglalakad papuntang paaralan kasama si Mirano, at narinig niya ang isang humihingi ng tulong, kaya nagmadali siya sa lugar at nakita ang isang sugatang tuta sa kalye.
Sabi ni Migi, masyado na itong sugatan para mabuhay, kaya binuhat ito ni Shin at dinala sa hardin para aliwin sa huling sandali nito. Dumating din si Mirono doon at sinabing sa una ay akala niya nagbago na si Shin, pero ang pagligtas sa aso ay nagpapakita na mabait pa rin siya tulad ng dati. Gayunpaman, agad niyang sinira ang kanyang pag-asa, dahil habang namamatay ang tuta, itinapon niya ito sa basurahan. Natakot si Mirono dahil hindi niya maintindihan kung paano niya nagawang tretuin ang tuta ng ganoon, pero kalmadong sinabi ni Shin na hindi na ito tuta, kundi isang patay na piraso na lang ng karne. Nanghihina ang loob ni Mirono at sinabing nagbago na siya bago tumakbo at umiyak. Hindi man lang maintindihan ni Shin kung ano ang mali niyang ginawa, na tipikal na pag-uugali ng lalaki, kaya naman pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigan para humingi ng payo, na isa pang tipikal na ginagawa ng lalaki. Sinabi ni Migi sa kanya na wala siyang sinabing mali sa lohikal na paraan, pero malinaw na iba siya sa orihinal niyang sarili, dahil hindi tatawaging lump of meat ng dating Shin ang isang tuta. Napagtanto ni Shin ang kanyang pagkakamali at nagpasalamat kay Migi, pagkatapos ay bumalik at maayos na inilibing ang aso, kahit na iniisip pa rin niya kung paano makakatulong ang bangkay ng aso sa puno upang makakuha ng sustansya. Mamaya, naghintay siya sa labas ng klase ni Mirono, pero tumakbo ito nang makita siya, kaya nagpa siya si Shin na bigyan ito ng espasyo. Pagkatapos ay binabalaan siya ni Migi na may isa pang dayuhan sa malapit, at kahit maging maingat si Shin, sinabi ni Migi na ang isang ito ay hindi kaaway at katulad ni Tamiya, na nangangahulugang baka makinig ito sa dahilan at gustong makipagkita. Hindi nagtagal, dumating ang dayuhan at hinarap siya ni Shin, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang bully ng paaralan at sinuntok siya ng dayuhan dahil sa pagputol sa kanilang pag-uusap. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Hideo at sinabi kay Shin na gusto niyang magsimula sa pamamagitan ng pagiging magkaibigan sila ni Shin at ni Migi. Nagulat si Shin sa suhestyong ito, at idinagdag ni Hideo na magkasama sila sa klase ng gym ngayon, at gusto niyang tingnan ang kanyang kakayahan. Sa klase, nagkarera sila, at pinigil ni Shin ang kanyang bilis para hindi magmukhang kakaiba. Gayunpaman, hindi pinigilan ni Hideo ang kanyang kakayahan at halos nabasag ang isang pambansang record. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Hideo si Shin ng pribado at sinabing kahanga-hanga ang sports, pero walang pakialam si Shin doon at tinanong kung sinugo siya ni Tamiya para patayin siya. Sumagot si Hideo na iba na ang pangalan niya ngayon at talagang siya ang nagpadala sa kanya, pero hindi para patayin si Shin. Sabi niya wala siyang balak manakit ng sinuman at idinagdag na hindi siya nakasakit ng tao sa loob ng ilang buwan dahil natuto na siyang kumain ng ibang uri ng karne, na sa tingin niya ay pinakamainam para sa lahat. Mahirap paniwalaan ni Shin, pero iginigiit ni Hideo na may mga parasite na gustong mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao. Naniniwala sa kanya ang kalahati ng Migi, pero sinabi niya na dapat na silang tumigil sa pag-uusap dahil malapit na siyang makatulog at hindi niya gustong malaman ni Hideo iyon. Pagkatapos ay pumunta si Shin sa silid-aralan ni Mirono para muling makipag-usap, ngunit nagsimulang mag-isip tungkol sa mga parasite at nagalit. Nang lumapit si Mirono para makipagkasundo sa kanya, nakita niya ang galit nitong mukha at tahimik na umalis, na ikinadismaya nito. Sa kabilang banda, hinihintay ni Kana si Shin pagkatapos ng klase, naniniwalang siya ang kanyang soulmate at mayroon siyang superpower na nagbibigay daan sa kanya upang mahanap ito. Nararamdaman niyang paparating siya at masayang binabati, ngunit si Hideo pala yon. Naguluhan si Kana dahil sigurado siyang si Shin yun at nagiging mausisa si Hideo tungkol dito. Tinanong niya kung paano niya naisip na magkatulad sila ni Shin kahit hindi pa niya ito nakikita, pero tumanggi si Kana na sumagot. Sinimulang hilahin ni Hideo siyang palayo para malaman ang katotohanan, at sumigaw siya para humingi ng tulong. Sa swerte, nagkataong dumadaan si Shin at nagmadaling pumunta sa pinangyarihan nang marinig ang kanyang mga sigaw. Tumakbo si Kana sa kanya, at tinanong ni Shin kay Hideo kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya na gusto lang niyang makipag-usap sa babae dahil matalino ito, pero pinaalalahanan siya ni Shin na kung may mangyari sa mga taong nakapaligid sa kanya, siya muna ang papatayin niya. Sinabi muli ni Hideo na wala siyang balak makipaglaban at basta na lang umalis. Napansin niyang mahinang signal ang nagmumula sa kanang kamay ni Shin. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Kana kay Shin at sa sandaling iyon ay dumaan si Mirono.
Malakas na sinabi ni Kana kay Shin na samahan siyang maglakad papuntang istasyon dahil natatakot siya. Sumang-ayon siya, pero nang lumingon siya, nakita niyang tumatakas si Mirono at huli na niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali, pero wala siyang pagpipilian kundi samahan si Kana ngayon. Habang naglalakad si Kana papunta sa istasyon, sinabi niya kay Kana na nararamdaman niya ito, ngunit inamin na hindi gumana ang kanyang radar ngayong araw. Sinabi ni Shin sa kanya na hindi ito magandang bagay dahil nararamdaman niya ang isang mapanganib na wavelength at sinabihan siya na lumayo dito. Bumalik si Shin sa bahay pagkatapos noon at nakita niyang lasing pa rin si Kazu. Tinatanong siya ni Kazu kung paano siya naging napakalakas at sinasabing parang bakal si Shin, na nagdulot ng mas malaking emosyonal na pinsala kaysa sa inaasahan niya. Kinabukasan, hindi pinansin ni Kana ang payo ni Shin at lumingon nang maramdaman niyang malapit ito. Ngunit si Hideo ang nakita niya doon sa halip at sinubukan niyang tumakas. Sa sandaling iyon, dumating din si Mitsuo doon at nakipag-away kay Hideo dahil sa pag-stalk sa kanyang kasintahan. Kahit pinagsabihan siya ni Kana na huwag lumaban, nagpunta pa rin siya sa isang liblib na lugar kasama si Hideo at natalo. Binabalaan siya ni Hideo na huwag na siyang habulin muli, dahil sa susunod, siguradong papatayin niya ito. Gayunpaman, hindi niya napansin na sinundan din siya ng kaibigan ni Shin na si Takai dahil may bago itong pagtingin sa kanya. Sa kabilang banda, pumapasok si Shin sa paaralan at nakatitig sa notice board kung saan niya unang nakilala si Mirono, ngunit muli siyang binaliwala nito. Malapit din si Hideo at muli niyang naramdaman ang mahinang signal mula kay Migi na nagdulot sa kanya ng pagdududa. Sinubukan niyang gumamit ng pagpatay na hangarin para makakuha ng reaksyon mula sa kanya, pero walang nangyari at nagsimulang mag-isip si Hideo na may mali kay Migi o kaya naman ay bobo lang siya. Nang araw na iyon, habang umuuwi si Shin, nakita niya ang kanyang ama na nakikipagpulong sa isang opisyal ng gobyerno na naniniwala sa kanyang kwento tungkol sa halimaw, ngunit sinabi na hindi nila ito maaaring ilabas sa publiko dahil magdudulot ito ng pagkatakot. Sabi niya ang problema ay pandaigdig at sinabihan si Kazu na isipin ang mga parasite bilang mga ligaw na halimaw na nagtatago sa gitna ng mga tao. Gumagawa rin sila ng sketch batay sa kanyang mga paglalarawan, at iginuhit ng artista ang tumpak na larawan ng mukha ng nilalang. Samantala, nagbago ang anyo ni Tamiya at nakikipagtagpo sa isa pang matalinong parasite. Sabi niya kung patuloy silang kakain ng tao nang hindi nag-iisip, sila ay hahabulin. Sumang-ayon ang lalaki at sinabing siya lang ang nag-iisip nito. Nang tanungin niya ang kanilang layunin, sinabi ng lalaki na ang mga tao ay lason sa mundo at narito sila upang kontrolin ang populasyon. Sa kanilang bahay, nagpa siya ang ama ni Shin na sabihin sa kanya ang totoo at inihayag ang lahat. Tahimik na nakikinig at tumatango si Shin, pero wala siyang sinasabi tungkol sa sarili niya. Sa ibang lugar, lumalabas na kapatid ni Takai ang sketch artist at isang gabi, sinilip ni Takai ang kanyang notebook habang natutulog ito at nakita ang sketch ng parasite. Bigla siyang nagising at binawi ito, sinasabing bahagi ito ng isang investigasyon. Kinabukasan, napansin ni Takai si Hideo na nag-iisa at sinimulan siyang bantayan. Muli, biglang, tinamaan siya ng ligaw na baseball sa ulo at nag-iwan ng lukot. Mabilis siyang gumaling mula sa pinsala, at sapat na yun para magpanik si Takai at mapagtanto na may mali. Samantala, nagpa siya si Shin na kausapin si Mirono at ayusin ang mga bagay. Ngunit sa sandaling gagawin niya ito, binalaan siya ni Migi na nagiging mapanganib si Hideo. Lumabas na ang grupo ni Mitsuo ay dumating para maghiganti sa kanya, at handa siyang patayin sila. Mabilis na tumatakbo si Shin para pigilan siya, habang naguguluhan naman si Mirono. Sa kabilang banda, nararamdaman din ni Hideo ang nangyayari at sinabihan ang mga lalaki na sabay-sabay na umatake dahil hindi niya gustong maghintay kay Shin. Biglang tumalon si Shin sa pader at nakarating doon, at nagulat si Hideo at nagtataka kung paano nakarating si Shin sa kanya ng napakabilis. Hinarap ni Shin si Hideo at tinanong kung sa wakas ay ipinapakita na nito ang tunay nitong sarili. Sabi ni Hideo hindi niya kasalanan dahil ang mga lalaki ang nagpasimula ng away, at sinabi ni Shin sa kanya na umalis na dahil siya na ang bahala doon. Nagpa siya si Hideo na sundin ang payo niya at umalis nang hindi nagre-react sa mga insulto ng mga lalaki. Pagkatapos ay pinagtatawanan ng mga basag ulo si Shin dahil sa pagtatanggol sa isang kaibigan, ngunit nagalit siya at sinabing hindi niya kaibigan si Hideo.
Sinabi niya sa lahat na umuwi na at huwag nang muling puntiryahin si Hideo para sa kanilang sariling kaligtasan. Si Mitsuo ay may hilig na maniwala sa kanya, ngunit ang ibang mga batang lalaki ay hindi. Pero pagkatapos ay tinawag ni Shin ang pinakamalakas sa kanila para lumaban. Biglang inatake ng lalaki si Shin, pero madali niyang naharangan ang suntok nito, at habang akmang dudurugin niya ang braso nito para takutin ang lahat, napagtanto ng lalaki ang pagkakaiba sa kanilang lakas. Agad siyang tumatakbo, sinasabihan ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya dahil hindi sila mananalo. Bumalik si Shin sa paaralan pagkatapos noon at nakita niyang naghihintay sa kanya si Mirono habang hawak ang kanyang bag. Malapit na silang magkaayos, nang biglang hilahin ni Shin si Hideo dahil nandyan si Hideo. Tinanong niya si Shin kung ano ang ginawa niya sa mga bully, at galit na sumagot si Shin na wala siyang pakialam. Umalis si Hideo, at pinaalalahanan ni Mirono si Shin na nasasaktan niya ang kamay nito. Humihingi siya ng paumanhin at binitawan ang kamay nito, sinasabing maaaring mukhang normal si Hideo pero sira-sira siya sa loob. Sinusubukan ni Mirono na pakalmayan siya at sinasabing talagang nagbago na siya ngayon. Sabi niya hindi kailanman magsasalita ng ganoon ang kanyang Shin at tinanong kung si Shin ba talaga siya. Sinagot niya ito at sinigawan na tumahimik, na nagpalayo kay Mirono na umiiyak. Mamaya, mag-isang nakaupo si Shin at nalulungkot. Sa tingin niya, ganito ang nararamdaman niya dahil sa butas sa kanyang puso. Sinusubukan ni Migi na tumulong at sinasabing mas lumakas si Shin, pisikal man o mental, at hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. Sa ibang lugar, sinusundan pa rin ni Takei si Hideo, at sa wakas ay nakita niya itong nagbabago ang mukha, na nakakatakot sa kanya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa mga halimaw na nagbabago ng mukha, at alam niya kung sino ang makakapagsabi sa kanya ng higit pa tungkol doon. Umuwi siya at tinatanong ang kapatid niya tungkol sa mga halimaw, at sinabi nito na maaari silang sumapi sa katawan ng tao at kumain ng mga tao. Nagsimulang maniwala si Takei na isa ring halimaw si Hideo, ngunit nakaramdam din siya ng kawalan ng katiyakan at takot. Nagpasya siyang kausapin muna si Hideo imbes na kumilos, na isang napakagandang desisyon ng utak. Kinabukasan sa paaralan, tinawagan ni Takei si Hideo para magkita at nagdala ng bote ng asido para sa kanyang sariling pagtatanggol. Kapag dumating si Hideo at nagtanong kung bakit siya tinawagan, sinabi niyang gusto niya ito, pero nakita niya itong gumagawa ng kakaibang bagay. Tinanong niya kung talagang halimaw siya na kumakain ng tao. Tinanong ni Hideo kung siya, at sinabi niya na umuwi na lang siya nang walang sinasaktan. Nagagalit si Hideo dahil nabunyag ang kanyang lihim, at nagbabago siya para patayin siya. Sa parehong oras, nararamdaman ni Migi ang panganib at binabalaan si Shin, na galit kay Takei dahil sa pagiging walang ingat at bobo nito. Nagmamadaling lumabas si Shin sa klase at tumakbo sa pasilyo para hanapin si Takei, pero hindi niya alam kung nasaan talaga siya. Sa kabilang banda, nagpapanik na si Takei dahil inihayag na ni Hideo ang tunay niyang anyo. Sinabi niya sa kanyang huwag gumalaw, nangakong walang sakit na kamatayan kung makikipagtulungan siya. Inaatake niya siya, pero natisod siya at nakaiwas sa atake nito sa isang paraan. Pagkatapos ay nakita niya ang bote ng asido, at sa sobrang desperasyon ay ibinato niya ito sa kanya. Pinutol ito ni Hideo sa kalagitnaan ng hangin, ngunit ang asido ay tumama sa kanya at sinunog ang kanyang mukha. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit at lalong nagbago, at sinamantala ni Takei ang pagkakataong makatakas. Umakyat siya sa bintana habang nakatingala at napapansin siya ng mga estudyanteng nakatayo sa lupa, ngunit bago pa man sila makarik, biglang sumibat ang isang tentakulo. Takot na tumalon si Takei, ngunit isang puno ang sumalo sa kanya, at nagmadaling tingnan siya ng mga estudyante bago nagpas siyang umakyat sa itaas upang tingnan kung ano ang nangyari. Samantala, nagpapanik si Hideo dahil nagmorph siya nang hindi nag-iisip, at ang ilan sa acid ay pumasok sa kanyang katawan. Deformed na ang mukha niya ngayon, at hindi na siya makapag-isip ng malinaw o makontrol ang kanyang mga ekspresyon dahil sa nasirang mga tisyo na nakaharang. Napansin ni Migi ang kanyang hindi magkakaugnay at magulong mga kaisipan at sinabi kay Shin na kailangan nilang magmadali. Sa parehong oras, ang mga estudyante at guro na umakyat sa itaas ay nakasalubong si Hideo sa kanyang nagbagong anyo,
At agad niya silang pinatay bago tumakas, na agad ipinaalam ni Miggy kay Shin. Ang ilan sa mga gurong nakaligtas ay nakasaksi sa karahasan at sumigaw sa takot bago nagpatunog ng alarma at tumawag sa pulisya. Nararamdaman ni Miggy na papunta sa kanilang klase si Hideo, kaya nagmadali silang bumalik ni Shin, ngunit nakasalubong nila ang isang nagkakagulong grupo sa pasukan. Sabi ni Miggy, gamitin nila ang karamihan para makalikas ng ligtas, pero nagpapanik pa rin ang mga guro at sinasabing may isang klase na nawawala. Napagtanto ni Shin na klase ni Mirono iyon at nagmadaling hanapin siya. Sa pag-akyat niya, nakita ni Shin ang mga estudyanteng takot na tumatakbo pababa, pero wala si Mirono sa kanila, at tumanggi siyang tanggapin ang pagkawala niya. Nakarating siya sa sahig at nakita ang mga tambak ng bangkay, at sandaling nawala ng malay ang kanyang isip habang sumisigaw siya sa takot. Sinabi ni Miggy sa kanya na kumalma at kontrolin ang kanyang paghinga, at naisip ni Shin kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama at ni Mirono na iba na siya ngayon. Napagtanto niya kung gaano na siya nagbago nang mabilis siyang makabalik sa focus at sumumpa na ililigtas si Mirono sa pamamagitan ng pagpatay kay Hideo mismo. Sumusulong siya at nakakita ng isang taong mukhang si Mirono, pero sa swerte, ibang tao pala yon. Nagpatuloy siya sa paglakad at ginamit ang kanyang pinahusay na pandinig upang hanapin ang tatlong tao, at nang pumunta siya doon, nakita niya si Mirono sa kanila. Sa sandaling makita niya siya, mahigpit niya itong niyakap at sinabi ni Shin sa kanya na kailangan na nilang umalis ng mabilis. Nagpanik ang ibang lalaki dahil alam nilang nangyari ang massacre sa direksyong pinanggalingan ni Shin, at iniisip nilang baka isa siya sa mga halimaw, kaya tumakbo sila sa kabilang direksyon at agad na pinutol. Nang mapagtanto na malapit lang si Hideo, hinawakan ni Shin si Mirono at tumakbo sa isang walang laman na silid-aralan, pagkatapos ay tumalon sa bintana, tumalon sa bakod ng paaralan, at dinala siya sa kaligtasan. Takot pa rin at nanginginig si Mirono, kaya dahan-dahan niya itong inaliw at ipinasa sa mga serbisyong pang-emergency bago bumalik at naglakad patungo sa paaralan. Sa ngayon, lubos nang napalibutan ng pulisya ang lugar, kaya hindi madaling makapasok. Pero nang tanungin ni Miggy kung gusto pa rin niyang lumaban, sinabi ni Shin na responsibilidad nilang tapusin ito. Naniniwala si Miggy na mahuhuli rin ng pulisya si Hideo, pero pinanood ni Shin habang pinapatay ni Hideo ang isang grupo ng mga opisyal at tumatakas sa bubungan habang sugatan. Napagpasyahan niya na ang tanging paraan para talunin si Hideo ay barilin siya mula sa malayo, kaya pumunta siya sa layong 300 metro para hindi mapansin. Matiyagang naghihintay siya kay Hideo na pumunta sa bubungan, pagkatapos ay pinagsama ang kanyang kapangyarihan sa aimbot ni Miggy para ihagis ang isang bato na parang bala. Perpektong tinusok ng bato ang puso ni Hideo, at natagpuan ng pulisya ang kanyang bangkay ilang sandali matapos. Mamaya, sinabi ng mga ulat ng balita na si Hideo ay may problema sa droga at nagwala na ikinamatay ng maraming estudyante habang nagpasya ang gobyerno na takpan ang katotohanan. Sabi ni Miggy, matalinong desisyon yun dahil imposibleng matuklasan ang mga parasite mula sa mga tao gamit ang mga karaniwang pamamaraan. Sinabi ni Shin na kailangan nilang tulungan ang mga tao ngayon, pero tumanggi si Miggy at pinaalalahanan siya na ang tanging pinapahalagahan niya ay ang kanyang sariling kaligtasan at gusto niyang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa parehong oras, ang mga opisyal ng gobyerno ay nagkakaroon ng lihim na pagpupulong tungkol sa susunod na gagawin, at may ilang nagtatalo na dapat nilang ipahayag sa publiko ang pagkakaroon ng mga parasite. Nagtataka sila kung paano matutuklasan ang mga ito, at sinabi ng isang siyentipiko na ang mga selula ng parasite ay nananatiling buhay lamang kung may patuloy na supply ng dugo, lalo na kung maliit ang bahagi. Iminumungkahi niya na ang paghila ng buhok ang pinakamadaling pagsubok, dahil kung ito ay isang parasite, kikiliti at mamamatay ang buhok. Pero ang buhok ng tao ay hindi magre-react kahit kaunti. Lahat ay sumasang-ayon na ito ay napakatalino at kahit na hinirang ang siyentista para sa Nobel Prize. Samantala, lalong nagiging malapit sina Shin at Mirono matapos ang buong insidente, at hindi kailanman sinabi ni Shin ang buong katotohanan tungkol sa ginawa niya. Sabi niya, ang pagtalon mula sa ikatlong palapag at paglampas sa bakod ay para lang sa adrenaline rush, at naniniwala siya sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita nila ang dalawang bata sa harap nila, na naghahatak ng buhok ng isa't isa bilang paraan ng pagbati, na naging karaniwang ugali matapos ang bagong pagtuklas.
Gayunpaman, naging mapanganib ito, dahil ang mga parasite na nalantad sa mga liblib na lugar ay simpleng pumapatay at lumalamon sa mga taong sapat ang malas upang malaman ang kanilang lihim. Sa kabilang banda, nananaginip si Kana na isa siyang prinsesa sa isang hardin ng bulaklak kung saan biglang inatake siya ng mga halimaw. Sa kabutihang palad, dumating si Shin doon bilang isang prinsipe na nakasuot ng kumikinang na baluti at pinatay ang mga halimaw, na nagligtas sa kanya. Gayunpaman, nang malapit na silang maghalikan, nagising siya, ganap na naguguluhan. Siya na ang huling boss ng Dululo, at ngayon ay kumbinsido na may mahalagang kahulugan ang panaginip. Mamaya, binasa niya ang balita tungkol sa insidente sa paaralan na kinasasangkutan ni Hideo at naalala niya ang babala ni Shin tungkol sa panganib, na nagpapaisip sa kanya kung si Shin mismo ay may kinalaman sa kasong ito sa ilang paraan. Biglang naramdaman niya na dumadaan si Shin sa malapit kaya sinundan niya ito ng palihim at sinubukang bunutin ang buhok nito, ngunit pinigilan siya nito, sinasabing masama ang ugali. Sa huli ay pinayagan niya ito, at habang nakikita ang buhok ay nagpasya si Kana na panatilihin ito sa kanya bilang isang anting-anting sa swerte. Pagkatapos ay sumama siya kay Shin at tinanong kung may alam ito tungkol kay Hideo, ngunit itinanggi niya ito. Nagsimulang magtanong si Shin kung mapagkakatiwalaan niya si Kana sa katotohanan dahil tila espesyal siya, ngunit alam niyang gising si Migi at hindi papayag, kaya sa halip, sinabi niya kay Kana na lumayo tuwing nararamdaman niya ang kanyang presensya, dahil baka makasalubong siya ng halimaw. Pero binaliwala lang ito ni Kana at sinabing bubunot na lang siya ng buhok para tingnan. Ikinagalit ito ni Shin kaya sinampal niya siyang pader at sinigawan na huwag gawin iyon. Kumalma siya pagkatapos at ipinaliwanag na mapanganib ito, at lihim na natuwa si Kana na nag-aalala siya para sa kanya. Sa sandaling iyon, sinabi ni Migi na kailangan nilang mag-usap, at tumakbo si Shin, hindi alam na nakita ni Mirano ang buong pangyayari mula sa malayo. Habang binabalaan ni Migi si Shin na huwag nang makipag-usap kay Kana dahil masyado siyang nagbibigay ng maraming pahiwatig, nakita ni Kana si Mirano at nagpasya silang mag-usap. Tinanong ni Mirano kung sa tingin ni Kana ay nagbago rin si Shin kamakailan, pero sinabi niya na palagi naman itong matindi at mabangis. Alam ni Kana na gusto ni Mirano si Shin, pero ang kanyang nag-aalalang ekspresyon ay nagsasabing hindi maayos ang lahat sa kanila, at nagbibigay ito sa kanya ng pag-asa na mayroon pa rin siyang pagkakataon. Sa ibang bahagi ng bayan, isang malaking lalaking may malaking kalamnan na nakasuot lang ng kanyang underwear at wife-beater ang pumasok sa isang opisina ng Yakuza at tinanong ang bantay kung ilan ang nasa loob. Nang sabihan siya ng gwardya na umalis, tumanggi ang lalaki na may nakakatakot na ngiti sa mukha. Sinusubukang atakehin siya ng gangster para turuan ng leksyon, pero ibinangga ng lalaki ang ulo nito sa pader at pumasok sa gusali, at pinagpapatay ang lahat ng nasa loob. Naiiwasan niya ang mga bala, pinupunit ang mga tao gamit ang kanyang sariling kamay nang hindi natatamaan. Biglang nagawang hiwain siya ng isang lalaki gamit ang espada, pero binali niya ito gamit ang kanyang kalamnan at pinadala sa ulo ng isang lalaki. Binibilang niya iyon bilang isa at patuloy na pumapatay ng mas maraming gangster, binibilang sa bawat oras na tinatamaan siya. Sa huli, 3 beses lang siya nakakuha at sa tingin niya ay magandang resulta na iyon. Natakot ang natitirang mga gangster, pero tinanong nila siya kung ano ang sinasabi niya, at sinabi ng parasite sa kanila na nag-eksperimento siya para subukan kung gaano siya kalakas laban sa isang armadong grupo bago sila patayin. Sa labas, nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ng gusali nang makita ang mga bangkay at tumawag ng pulis, at nagulat sila nang makita ang lalaking lumabas na puno ng dugo. Gayunpaman, sa halip na lumayo, tanggang hinahabol nila siya, para lang mawala siya sa likod ng kanto, hawakan ng isa sa mga lalaki mula sa likod, at bumalik na nagbalat kayo bilang siya. Mahinahong naglakad siya papunta sa kanyang kotse, at dinala siya ng kanyang parasite driver sa kanyang amo, na labis na natuwa nang makita ang resulta ng kanyang maliit na pagsubok. Sa ibang lugar, nagkaroon ng unang date sina Shin at Mirano, ngunit mabilis na naging awkward ang sitwasyon ng banggiti ni Mirano kung gaano na nagbago si Shin at iminungkahi pa nga na baka hindi na pareho ang Shin na bumalik mula sa biyahe. Nang banggitin niya ang biyahe, biglang tumayo si Shin at umalis. Mamaya, umupo sila sa isang bangko para magpahinga at napansin nila ang isang batang umiiyak dahil hindi siya makasabay sa kanyang nanay.
Tinatawag niyang bobo ang kanyang ina at ang babae, na pagod na, nagagalit at sinusubukang sampelan siya. Ito ang nag-trigger ng masakit na alaala sa isipan ni Shin tungkol sa sarili niyang ina, at nagsimula siyang bumulong tungkol sa butas sa kanyang puso. Nag-aalala si Mirono sa kanya, at habang tinatawag niya ang pangalan nito, biglang kumalma si Shin. Umuwi sila sa bahay dala iyon, at nagtataka siya kung naubos na ba ang kanyang emosyon dahil sa pagsama sa mga selula ni Miggy. Gayunpaman, sigurado siyang gusto pa rin niya si Mirono at ang mga damdaming iyon ay talagang kanya. Habang magkasamang naglalakad pa uwi, biglang naramdaman ni Kana si Shin at dali-daling lumapit sa kanyang tabi, para lang makita siyang nakikipaghalikan kay Mirono. Nabasag ang puso niya sa nakita niya ito at tahimik siyang lumakad palayo. Sa kabilang banda, nagpaalam si Mirono kay Shin ngunit nagsimulang umiyak sa sarili. Hindi pa rin sigurado kung ang kasama niya ay ang tunay na si Shin. Nang gabing iyon, desperado si Kana at tinawagan si Shin, sinasabing gusto niyang makipag-usap sa kanya. Kinabukasan, pupuntahan niya ito, pero sa istasyon, biglang naramdaman ni Miggy ang 5 kapareho niya sa malapit, na nagdulot ng pagpanik kay Shin dahil napakarami nila. Sabi ni Miggy, napansin din daw sila, pero hindi pa naman mukhang mapanganib. Habang papalapit sila sa kanila, nararamdaman ni Miggy ang kabuoang 8 parasite, 6 sa entablado at 2 sa ibaba. Sumisilip si Shin para makita sila at nakita niya ang isang kandidato sa pagka-alkalde na nagpo-promote ng mga patakarang pabor sa kalikasan kasama ang kanyang mga taga-suporta, at nagtataka siya kung sino sa kanila ang mga parasite. Pagkatapos, biglang nagtagpo ang mga mata niya at ang lalaking nagmasaker kanina, at agad nilang nakilala ang isa't isa bilang mga parasite. Nagpanik si Shin, bagaman tiwala si Miggy na hindi siya aatake dahil hindi siya interesado. Nagpasya si Shin na tumakas kaagad, ngunit nakasalubong niya si Kana. Tinanong niya siya kung bakit siya narito, at sinabi nito na isang babong tanong iyon dahil nakatira siya rito at siya ang tumawag sa kanya. Doon lang naalala ni Shin, pero ngayon ay labis siyang nag-aalala sa kanya. Mamaya, bumalik sa bahay sina Shin at Miggy at nag-usap tungkol sa politikong si Hirokawa. Nagtataka sila kung siya ay isang parasite at kung bakit gugustuhin ng isang katulad niya na maging alkalde. Sabi ni Miggy, baka talagang interesado siya sa trabaho at baka maging magaling pa siyang alkalde, pero sinabi rin niya na baka sinusubukan ni Hirokawa na bumuo ng ligtas na lugar para sa mga parasite, na biglang nagpaliwanag sa lahat kay Shin. Pagkatapos ay naisip ni Shin si Kana at naalala kung paano niya sinabi kanina na nararamdaman niya ang parehong enerhiya mula sa 3 o 4 pang tao sa likuran niya, at lalo siyang nag-alala para sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Shin para suriin ang kampo ni Hirokawa upang makita kung gaano karaming parasite ang nagtatago doon, ngunit nakasalubong niya si Kana sa halip. Nagpasya siyang kausapin siya at tinanong kung nararamdaman din niya ang parehong kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya mula sa ibang tao. Sinabi ni Kana na nangyayari ito minsan sa mga random na tao, at nang sabihin ni Shin na lumayo siya rito, tumanggi siya at hiniling na malaman ang dahilan, tinanong kung may kinalaman ito sa mga parasite. Sa sandaling iyon, dumating si Mitsuha at sinabing gusto niyang makipag-usap kay Kana. Tumayo si Shin at sinabi sa dalaga na mag-uusap sila ng seryoso mamaya at i-text niya ito. Sinabi muli ni Kana sa kanya na palagi niyang nararamdaman na malapit siya, at ito ang nagpagselos kay Mitsuha, dahil nagtataka siya kung para na sa kalye si Kana ngayon. Mamaya, tinanong ni Miggy si Shin kung seryoso ba siyang iniisip na sabihin kay Kana ang totoo, at inamin ni Shin na oo. Agad na nagbabala si Miggy na kung magiging banta siya, kailangan niya siyang patayin, dahil mas mahalaga ang pagprotekta sa kanilang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy na iniisip ni Kana si Shin at biglang naramdaman na malapit lang siya, kaya nagmadali siyang lumabas sa gabi para hanapin ito, ngunit sa halip ay nakasalubong niya ang isang nakakatakot na babae at natakot. Tumakas siya, pero sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Shin na nagtatanong kung pwede silang magkita bukas. Nagkita sila kinabukasan sa isang abandonadong gusali, at hinampas ni Shin ang kanyang kamay sa pader para masigurado na natutulog si Miggy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kana ang lahat tungkol sa mga parasite at kay Miggy, umaasang maiintindihan niya ito. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa kanya at sinasabing nagsisinungaling siya dahil ayaw na siyang makita ngayon na may girlfriend na siya.
Sabi ni Shin, hindi siya magsisinungaling tungkol sa ganitong bagay para lang maiwasan siya. Nagwala si Kana sa sinabi nito, iginigiit na espesyal ang kanyang kapangyarihan at kaya niyang makilala siya sa iba. Bagaman nagsisinungaling siya, nagpa siya si Shin na maniwala sa kanya. Nang magpas siya si Kana na umalis, sinabi niya kay Shin na umaasa siyang makita balang araw kung ano ang kayang gawin ng kanyang kanang kamay. Kinabukasan, naglalakad pa uwi si Shin kasama si Mirono habang palihim silang sinusundan ni Kana. Nagtataka kung bakit hindi siya makita ni Shin kahit na sila ang itinadhana para sa isa't isa. Gusto niyang mapansin siya nito at hindi namamalayang naglalabas ng senyales tulad ng sa isang parasite, na agad namang napansin ni Migi. Sa sandaling iyon, muling nagpakita si Mitsuo at Jin-aising si Kana mula sa kanyang pagkakabigla. Sinabihan siyang sumuko kay Shin dahil may kasama na ito at hindi rin naman ito mabuti para sa kanya. Nagagalit si Kana at tinatanong kung sa tingin niya ay siya ang tamang tao para sa kanya. Tinatawag niya siyang pangit at babong loser, na nakakasakit sa damdamin ni Mitsuo. Natanto ni Kana na sobra na ang kanyang ginawa at sinubukan niyang humingi ng paumanhin. Ngunit huli na ang lahat at umalis siya nang hindi tumitingin muli. Kinabukasan, sinabi ni Migi kay Shin na kaya na ni Kana na magpadala ng senyales tulad ng ibang mga parasite, at nagsimulang magpanik si Shin dahil maaaring maging mapanganib ito para sa kanya. Sabi ni Migi, maikli lang ang saklaw ng signal at kailangan ng matinding konsentrasyon kaya dapat ligtas siya, pero pagkatapos ay inihayag ni Shin na sinabi na niya kay Kana ang lahat noong natutulog si Migi. Nangako siya na hindi sila traidorin ni Kana at pagkatapos ay hiniling niya kay Migi na ipakita ang tunay nitong anyo sa kanya. Sumasang-ayon si Migi, na ikinagulat ni Shin dahil napakalayo nito sa kanyang ugali. Nagpa siya si Shin na makipagkita kay Kana kinabukasan, ngunit nang makarating siya sa istasyon, biglang nakaramdam si Migi ng dalawang parasite sa malapit. Mabilis na binago ni Shin ang lokasyon ng pagpupulong at nagkunwaring may kausap sa telepono para hindi siya magmukhang kainahinala. Kapag umalis na ang mga parasite, tinawagan niya si Kana, pero naiwan na pala nito ang kanyang telepono sa bahay. Desididong patunayan ang kanyang kapangyarihan at mapansin siya ni Shin, nagpa siya si Kana na hanapin ito ng mag-isa sa pamamagitan ng pagsunod sa signal. Sa parehong oras, nakakita si Migi ng signal ng parasite mula sa isang abandonadong gusali, at napagtanto ni Shin na baka papunta si Kana doon, kaya nagmadali siya papunta roon. Nagkataon lang, nakarating na si Kana sa lugar at naramdaman niya ang isang taong sa tingin niya ay si Shin, pero nagkataon lang na isa itong parasite na kumakain ng tao. Nagpapanik si Kana at sinubukang tumakas nang makita siya ng parasite, ngunit inatake siya nito at nasugatan ang kanyang braso. Naniniwala pa rin si Kana na darating si Shin para iligtas siya tulad ng sa kanyang mga panaginip, at dumating nga si Shin, pero huli na siya. Nasaksak siya sa puso sa mismong pagkakita niya sa kanya, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Puno ng galit si Shin kaya natahimik siya. Sinabi niya kay Migi na siya ang bahala sa depensa, at pagkatapos ay sumugod siya sa parasite, sinira ito sa pader at pinatay sa pamamagitan ng pag-alis sa puso nito. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik siya kay Kana at binuhat ito sa kanyang mga bisig, ngunit labis na itong nawalan ng dugo upang mabuhay. Umiti si Kana at sinabing alam niyang darating siya, at parang panaginip lang ang pakiramdam. Namatay siya na may ngiti sa mukha, habang tahimik na naputol ang buhok ni Shin na kanyang binalot sa daliri. Tubos na nasaktan si Shin sa pagkamatay niya, ngunit hindi pa rin niya magawang umiyak. Ilang araw pagkatapos, dumalo siya sa libing ni Kana at nanatiling kalmado sa buong oras. Nandyan din ang pulisya, at kumakaway sila kay Shin dahil na-interrogate na nila siya kanina dahil siya ang nakakita sa bangkay niya. Hindi siya masyadong nagsasalita, at naiintindihan ng mga pulis kung bakit hindi niya sila gusto. Gayunpaman, nagsimula silang magtanong kung sino ang pumatay sa parasite na responsable sa pagkamatay ni Kana. Samantala, naglalakad pa uwi si Shin at patuloy na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Kana. Ngunit sinabi sa kanya ni Migi na ang pagkamatay nito ay hindi na maiiwasan. Sa sandaling iyon, dumating si Mitsuo doon na mukhang wasak at magulo. Tinanong niya si Shin kung bakit hindi niya pinrotektahan si Kana at kung bakit parang kalmado lang siya kahit namatay na ito. Nang hindi na naghintay ng sagot, sinuntok siya ni Mitsuo, at bumagsak si Shin.
Binuhat siya ni Mitsuo at patuloy na binugbog habang sumisigaw na si Shin ang may kasalanan sa pagkamatay ni Kana. Tinanong niya kung bakit hindi siya umiiyak, at sinigawan si Shin, tinanong kung tao pa ba ito. Doon na nagalit si Shin at malakas na sinuntok si Mitsuo. Sumisigaw siya na hindi niya alam kung tao ba siya, at pagkatapos ay nagtatanong kung bakit kailangang maging napakahinang ng mga tao. Bago lumala ang sitwasyon, pinigilan ni Shin ang sarili na muling saktan si Mitsuo at umalis. Habang naglalakad siya, patuloy siyang nagtataka kung bakit hindi siya makaiyak at iniisip na baka si Migi ang kumuha ng kanyang utak nang hindi niya man lang namamalayan. Pumunta siya sa isang parke at sinimulang ihampas ang kanyang ulo sa isang puno, ngunit pinigilan siya ni Migi. Nakikita ni Shin na pula pa rin ang kanyang dugo, pero hindi na siya sigurado kung sapat na ba iyon para masabing tao pa rin siya.